Sa ilalim ng malakas na pagbuhos ng ulan sa madilim na kalangitan, kinaladkad ng ama ni Ajin ang kanyang lasing na asawa palabas ng bahay. Tumingin siya sa mataas na hagdan, nagpaalam na tila ba yon na ang huling beses, at walang awang itinulak ang ina ni Ajin pababa. Bumaba si Ajin para tingnan ang nangyari, ngunit buhay pa ang ina, nagmamakaawa sa kanya na tumawag ng ambulansya. Umalis na lang si Ajin nang walang pakialam, dahil para sa kanya, pareho lang na walang halaga ang kanyang mga magulang. Mahigit 20 taon ang lumipas, sikat na artista na ngayon si Ajin, pero dala pa rin niya ang sakit na takot sa pakikisalamuha. Para marating ang kinalalagyan niya ngayon, wala siyang sinanto. Sa anumang paraan, nakakakita siya ng diskarte para lapitan ang mga lalaking kapaki-pakinabang sa kanya at manipulahin sila upang makamit ang kanyang mga layunin. Bumalik tayo 10 taon, si Ajin noon ay parang multo sa high school, halos walang nakakakilala o kumikibo sa kanya. Habang ipinagdiriwang ng klase ang kaarawan ng kanilang homeroom teacher, biglang pumasok ang asawa ng guro at sinampal ito matapos malaman na nanlalaki siya. Nagpanik ang guro at agaran niyang kinuha ang mga larawan ng pangangalo niya mula sa mga estudyante. Nagalit ang principal dahil kumalat ang issue sa website ng paaralan. Umalis ang guro na parang walang kaluluwa, halos hindi na makapaglakad ng maayos. Lumapit si Ajin at bumulong sa guro, tinatanong kung nagustuhan ba nito ang regalo. Sinabi niyang ulila siya at mahirap kaya wala siyang mas magandang maibigay. Nagulat ang guro nang malaman niyang si Ajin pala ang nasa likod ng pagbubunyag ng mga litrato. Kasabay nito, pumasok si Sung-hee, ang susunod na target ni Ajin. Nagreklamo si Sung-hee na bakit nasa likod siya ni Ajin sa resulta ng pagsusulit gayong pareho silang kumuha. Ngunit sinabi ng homeroom teacher na may isang puntos ang diferensya sa kanilang guhit. Bigla namang naalala ni Sung-hee ang nangyari 1 buwan ang nakakaraan. Nakita niya si Ajin na nakikipag-usap sa art teacher, ngunit bago pa man siya makarinig ng anuman, dumating ang kinakabahan niyang kaibigan. Ipinaliwanag ni Sung-hee na nakalimutan niya ang payong sa loob kaya bumalik siya, pero sagot ni Junseo na wala namang payong at agad siyang hinilapalayo. Pagbalik sa klase, tinanong ni Sung-hee si Ajin kung kasama ba niya ang art teacher kanina. Sumagot si Ajin nang may pahiwatig, marami kang alam pero wala kang nakikitang malinaw. Sa mga pelikula, ang mga taong katulad mo ay maagang namamatay. Nagulat si Sung-hee sa mga salitang may malalim na kahulugan. Napansin ng guro ang ekspresyon ni Ajin at tila medyo natakot. Sa katotohanan, pinuri ng guro si Ajin bilang top sa buong paaralan. Inihayag niyang sina Junseo at Sung-hee ay lalahok sa paligsahan ng talumpati, ngunit bigla namang ibinigay ni Junseo ang kanyang pwesto kay Ajin dahil nanalo na siya sa paligsahan sa pagsusulat at sapat na yon para sa direktang admission. Nagpulong ang grupo para sa paligsahan upang hatiin ang mga gawain. Bilang parang team leader, nagplano at nagtakda ng mga tungkulin si Sung-hee, ngunit hindi ito nagustuhan ni Ajin. Gusto niyang baguhin ang ilang plano at masaya namang pumayag si Sung-hee, ngunit sa loob-loob niya ay kabaligtaran ang nararamdaman. Sa labas, ipinapakita niya ang inis niya kay Ajin. Nang malaman ng ina ni Sung-hee na hindi masaya ang anak, nangako itong ayusin ang sitwasyon. Hiniling ni Sung-hee na alamin kung nag-aaral pa si Ajin sa ibang lugar, ngunit sinabi ng kanyang ina na ulila ito, kaya saan siya kukuha ng pera para mag-aral. Nagulat si Sung-hee dahil doon niya lang nalaman na si Ajin pala ay ulila. Tahimik na nagdala ng pagkain si Junseo kay Ajin at sa pamamagitan ng bitak sa pintuan, nakita niya si Ajin na nakatingin sa sarili sa salamin, nakangiting misteryoso. Hindi pumasok si Junseo sa loob at naupo lang siya sa labas. Ilang sandali siyang pumikit at muling bumalik sa isip niya ang mga nakababagabag na alaala ng nakaraan. Bigla siyang nagising at natagpuan ang sariling nakahiga sa mga bisig ni Ajin. Pinayuhan siya ni Ajin na umuwi dahil alas 11 na ng gabi, pero mas gustong manatili ni Junseo dahil mas komportable siya roon. Humingi ng notebook si Ajin at agad itong kinuha ni Junseo. Dito niya nakita ang love letter na ipinadala ni Sung-hee kay Junseo. Wala rin palang kaalam-alam si Junseo tungkol sa sulat na yon. Sinabi niya na itapon na lang ito, ngunit nais ni Ajin na sagutin ang liham sa ngalan ni Junseo. Kinabukasan, kumalat ang balita na ulila si Ajin, at dahil sa presyon mula sa makapangyarihang ina ni Sung-hee, tinanggal siya ng paaralan sa debate team. Alam ni Ajin kung sino ang nasa likod ng lahat. Pagbalik sa klase, tinanong niya si Sung-hee kung talagang gusto nito si Junseo. Iniabot niya ang liham kay Sung-hee at sinabing hiniling ni Junseo na ibigay iyon sa kanya, marahil nahihiya lamang itong sabihin ng direkta. Ngunit ang nilalaman ng liham ay puro panlalait, sinabing istorbo lamang siya, walang may gusto sa kanya, at dapat itigil na niya ang kanyang mga kalokohan. Pagkabasa niya, hindi napigilan ni Sung-hee ang galit. Sa sandaling iyon, ipinatawag siya ng kanilang advisor dahil kailangan pag-usapan ang pagkakatanggal ng kanilang paaralan sa paligsahan. May nagsumbong na may nangyaring panunuhol sa pagitan ng kalahok at hurado, at may magulang na nagbayad upang makalahok ang anak at tanggalin ang iba pang miyembro ng grupo. Galit na tinawagan ni Sung-hee ang kanyang ina upang ibunyag ang lahat, at sinabi ng ina na sinumang mga away sa anak niya ay magbabayad. Sa oras na yon, dumating si Ajin upang asarin si Sung-hee. Nagbulong siya na iniisip niya kung ano kaya ang mangyayari sa mga taong nakikipag-away sa kanya. At dagdag pa niya, hindi ba't kumalat na ang chismis na ulila ako? Pero salamat din sa iyo, mas naging makulay ang buhay ko ngayon. Napagtanto ni Sung-hee na si Ajin ang nasa likod ng lahat. Nakita niyang ang sulat kamay ni Ajin ay kapareho ng nasa liham, at ang galit na naramdaman niya ay halos hindi na niya malunok. Hindi lang si Junseo ang minamanipula ni Ajin, kundi pati na rin ang kaibigan nitong si Jaeho. Nasa bahay ng isang kaklase si Jaeho upang maningil ng utang ayon sa utos ni Ajin. Paglabas ni Ajin mula sa banyo, agad siyang binuhusan ng tubig sa mukha ni Sung-hee.
Sinabi niya rito na kung patuloy siyang manggugulo, mahihirapan siya at huwag itong umasa dahil wala itong halaga sa kanya. Pagbalik ni Ajin sa silid-aralan na basang-basa, agad kinuha ni Junseo ang kanyang scarf para ibigay kay Ajin at humingi pa siya ng pahintulot sa guro upang dalhin si Ajin sa klinik. Lalong naglalagablab ang galit ni Sung-hee nang makita ang eksenang iyon. Paglabas nila, nasalubong nila si Jae-ho na agad nagtanong kay Ajin, ngunit pinayuhan siya ni Junseo na huwag silang kausapin sa loob ng eskwela. Ang dahilan kung bakit kontrolado ni Ajin si Jae-ho ay dahil may lihim ang dalawa. Kamakailan lang, nahuli ni Ajin si Jae-ho na kumukuha ng headphone cable ng isang kaklase. Nangako si Ajin na mananahimik siya, ngunit kapalit nito, gusto niyang tulungan siya ni Jae-ho sa isang bagay, ang maningil ng utang para sa kanya. Pagbalik ni Jae-ho, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ajin na nasa infirmary siya, kaya susuriin niya ang utang notebook kinabukasan. Nang gustong makita ng superintendent ang notebook, agad itong inagaw ni Jae-ho at tumakbo palabas ng silid-aralan, ngunit nahulog ang telepono niya. Habang kinukuha ang mga gamit, nakita ni Sung-hee ang telepono ni Jae-ho at nagulat sa mga mensaheng ipinapadala nito sa isang tao, hindi pa niya alam na si Ajin pala yon. Kinabukasan, ikinuwento ng mga kaibigan kay Ajin ang nangyari kay Jae-ho nang mahuli ito ng tagapangasiwa. Bilang taong nagpapautang sa paaralan, agad na nakipagkita si Ajin kay Jae-ho upang magtanong. Inamin ni Jae-ho na hindi niya binanggit ang pangalan ni Ajin. Nang marinig niya ito, agad niyang niyakap si Jae-ho bilang pasasalamat, isang sadyang hakbang upang manipulahin ang isip nito. Nang makita niya ang sugat sa mukha ni Jae-ho, agad siyang nagtanong. Sinabi ni Jae-ho na tuwing binubugbog siya ng kanyang ama at nagmukha siyang kawawa, nagagalit siya. Kung siya raw ang nasa sitwasyon, tatakas na siya. Ipinaliwanag ni Jae-ho na sinadya niyang hayaang sampalin siya, dahil kung hindi, ibubuhos lang ng kanyang ama ang galit sa iba, lalo na sa mga nakababata. Sinabi niyang dapat lumaban sa magulang, ngunit iginiit ni Ajin na kaya yon ni Jae-ho at walang mali sa pagprotekta sa sarili. Nakatayo sa malapit si Sung-hee at narinig ang lahat. Doon niya nalaman na si Ajin pala ang tumutulong sa mabigat na pasanin ni Jae-ho. Sa rooftop naman, nasaksihan din ni Junseo ang buong pangyayari, matagal na pala niyang alam ang halos lahat tungkol kay Ajin. Sa oras ng kainan, binuhusan ni Sung-hee ng gatas ang pagkain ni Ajin. Ngunit nanatiling kalmado si Ajin at hindi sumagot dahil gumaganap siya bilang biktima sa harap ng lahat. Pagkatapos noon, gumamit si Sung-hee ng kuryente para tawagin si Ajin, sinasabing ang lihim nito ay nabunyag na. Sa labas ay huwarang estudyante siya, ngunit sa likod ay ginagamit niya ang maruming paraan para kunin ang pera ng mga kaibigan. Nagtanong si Sung-hee kung ano kaya ang mangyayari kapag sinabi niya ito sa advisor. Saktong dumating si Junseo upang tulungan si Ajin. Tinawag niya si Sung-hee dahil may sasabihin siya rito. Binanggit niya ang liham na sagot kanina at inihayag na si Ajin mismo ang sumagot noon, kaya siya na ang humihingi ng tawad para kay Ajin. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Sung-hee at lumapit. Sinabi niya na alam niyang galit ito pero sana'y huwag siyang maliintindihin dahil gusto rin talaga niya si Sung-hee. Nagulat si Sung-hee nang marinig iyon, ngunit agad din siyang umiti at sinabing gusto niyang makipag-date kay Junseo ngayon din. Pumayag si Junseo, ngunit kapalit nito ay dapat itago ni Sung-hee ang lihim ni Ajin at huwag itong guluhin dahil magkaibigan sila ni Ajin mula pagkabata. Nang gabing iyon, nagtanghal si Ajin ng pagiging kawawa sa harap ni Jae-ho, sinasabing alam na ni Sung-hee ang lahat ng sikreto at natatakot siyang pag-usapan siya ng buong paaralan. Sinabi niyang kailangan niya si Jae-ho ngayon at dahil sa kanyang matatamis na salita, naawa si Jae-ho at nangakong gagawin niya ang anumang gusto ni Ajin. Dahil dito, gumawa si Ajin ng plano upang tanggalin si Sung-hee. Kinabukasan, nag-ambag ang klase para sa kasal ng bagong advisor. Gusto ring mag-ambag ni Ajin, ngunit hindi ito tinanggap ng kaibigan dahil alam nitong hirap ang kalagayan ni Ajin at sapat na ang nakolekta nila. Samantala, masayang ikinukwento ni Sung-hee sa mga kaibigan na sila na ni Junseo. Nagtaka ang lahat dahil kakaiba ito sa ginawa ni Sung-hee kay Ajin noon. Nakakalito kung bakit pumayag si Junseo na makipag-date kay Sung-hee, ngunit hindi iyon pinansin ni Sung-hee. Pagbalik niya sa klase, binuksan niya ang personal na locker habang naroon si Ajin na alam na ang password. Agad ipinadala ni Ajin ang password kay Jae-ho dahil ang plano nila ay hindi magiging kumpleto kung wala si Junseo. Sa klase ng physical education, nagreklamo si Sung-hee kay Junseo dahil ayaw niya ang subject na yon, mainit at pawisan siya. Nang marinig ito, naisip ni Junseo na laktawan ang klase para silang dalawa ay makapaglaro. Sinabi niyang sabihin ni Sung-hee sa gym teacher na pupunta siya sa clinic at pagbalik niya sa classroom ay hihintayin siya roon, alinsunod sa plano. Nagkunwaring sumakit ang tiyan ni Sung-hee para makapunta ng clinic. Pagbalik niya sa klase, nakita niya ang mensahe ni Junseo sa board, pumunta sa art room at tandaan na burahin ito pagkatapos basahin. Pagkaalis ni Sung-hee, lumitaw si Jae-ho, kinuha ang pera ng leader at palihim na inilagay iyon sa personal cabinet ni Sung-hee. Sa art room, gusto ni Ajin na kausapin ng pribado ang guro sa sining. Kinakabahan siya kaya gusto niyang hawakan nito ang kanyang kamay, bahagi ito ng script na sinadya niyang likhain para makita ni Sung-hee. Narinig ni Sung-hee na may binabanggit sila tungkol sa tunay na pag-ibig, kaya sinubukan ni Ajin na ibahin ang daloy ng usapan upang isipin ni Sung-hee na may gusto sa kanya ang art teacher. Pagbalik sa klase, natuklasan ng leader na nawawala ang perang nakalaan para sa kasal ng homeroom teacher at agad siyang naghinala kay Sung-hee. Si Sung-hee lamang ang nanatili sa classroom kaya malinaw na hindi siya ang kumuha, kaya mabilis niyang itinanggi ang akusasyon. Binuksan niya ang kanyang bag para patunayan ang kanyang kawalang sala, ngunit biglang lumitaw si Jae-ho at nagpumilit na may isa pang kabinet na hindi pa nasusuri.
Ayaw sanang buksan ni Sung-hee ang kabinet dahil sa kanyang privacy, ngunit hindi pumayag si Jae-ho at sinipa nito ang kandado. Sa loob, tumambad ang teleponong nahulog ni Jae-ho dati, kasama ang perang para sa kasal ng homeroom teacher at ang headphones na kinuha ni Jae-ho mula sa cable. Kahit paulit-ulit na itinanggi ni Sung-hee ang paratang, walang naniwala sa kanya dahil napakalinaw ng ebidensya. Nakatayo si Ajin malapit sa kanila, may ngiting mapanukso, at tila sinasabing hindi pa tapos ang lahat. Bumaling si Sung-hee at buong lakas na iginiit na si Ajin ang naglatag ng bitad para saktan siya. Sinimulan niyang ibunyag ang lahat ng sikreto ni Ajin, kabilang ang notebook na may mabibigat na impormasyon na si Ajin talaga ang may-ari. Ngunit agad tumayo si Jae-ho at iginiit na sa kanya yon at walang kinalaman si Ajin. Para patunayan ito, nais ni Sung-hee na suriin ang mga mensahe nila ni Jae-ho, ngunit bago pa man niya magawa iyon ay na-delete na ni Jae-ho ang lahat ng mensahe. Dumating sa sandaling iyon ang homeroom teacher at ang art teacher. Sa harap ng lahat, binulgar ni Sung-hee na may magulong relasyon sina Ajin at ang art teacher. Sinabi niyang nakita niya ang dalawa na magkahawak kamay at nag-uusap tungkol sa tunay na pag-ibig. Galit na sinampal ng homeroom teacher si Sung-hee dahil ang mapapangasawa niya ay ang art teacher. Ipinaliwanag ni Ajin ang tungkol sa nakita ni Sung-hee, sinasabi niyang humingi lamang siya ng payo noon at ipinakilala lang siya ng art teacher sa isang counseling center tungkol sa tunay na pag-ibig. Patuloy na pinatunayan ni Sung-hee na hindi siya nanggopya, nagkunwari lang siyang pumunta sa klinik para makita si Junseo. Ngunit mariing tumanggi si Junseo, nagsasabing walang ganoon at buong oras ay nasa equipment room siya kasama ang kinatawan ng gym class. Para bang nawala ng pag-asa si Sung-hee nang marinig ang pagtanggi ni Junseo, habang bumulong si Junseo na binalaan na niya siya tungkol kay Ajin. Ang video na nag-akusa kay Sung-hee ng pangunggopya at paninirang puri sa guro ay inilabas ni Jae-ho sa social media at lubhang nakaapekto ito sa pamilya ni Sung-hee. Alam ni Sung-hee na si Ajin ang may pakana ng lahat, ngunit wala siyang magawa dahil napakahusay nitong magsinungaling. Hindi pa doon nagtapos ang lahat dahil inihayag ni Ajin kay Sung-hee ang isa pang nakagugulat na balita. Nang malaman ni Sung-hee na ang karelasyon ng dating guro ay ang mismong ama niya, natigilan siya sa matinding gulat. Iginiit ni Ajin na hindi siya matatalo. Sinabi niya, hindi ako simpleng ulila gaya ng sinabi mo. Hindi ako ipinanganak na walang magulang. Ang ina ko ang unang taong kailangan mong linisin. Niyakap niya si Sung-hee habang marahas na sumusurot ng mga salita, salamat at naging target kita, dahil sa iyo hindi na boring ang buhay ko sa paaralan. Ang sarkastikong tono ni Ajin ay nagpayanig kay Sung-hee na nanginig sa takot. Ang perpektong pag-arte ni Ajin, na parang demonyong nagsusuot ng iba't ibang maskara ayon sa pangangailangan, ay malinaw na lumabas sa eksenang iyon. Pagkatapos, pumunta si Ajin sa puntod ng kanyang ina at ikinuwento ang nangyari noong simula ng semestre. May takdang aralin siya sa art class, ngunit nagkamali siya ng araw ng pagpasa, kaya nagsumite siya ng hindi pa tapos na guhit. Kinausap niya ang guro at nagsinungaling na noong bata pa siya ay inabuso siya, dahilan para masira ang kanyang kamay kaya hindi siya makaguhit ng maayos. Hindi niya alam kung naawa ang guro o nalaman ang kanyang kasinungalingan, ngunit tinawag siya nito at pinilit na magpatingin sa counselor. Ibinigay ni Ajin ang address ng counseling center sa puntod ng kanyang ina at sinabing habang nasa impyerno ito, magpakonsulta ng husto at muling mabuhay bilang bagong tao. Sinabi rin niyang baka sa susunod na buhay ay sunugin niya ang kanyang kamay para iligtas ang ina. Pinagtibay niya na hindi siya mamumuhay at mamamatay tulad ng kanyang ina, kundi yuyurakan niya ang lahat upang umakyat sa pinakamataas na posisyon. Bumalik ang alaala 20 taon ang nakaraan, hiniling ng ina ni Ajin na pumunta siya sa tindahan upang kumuha ng alak, ngunit nahuli siya ng may-ari. Nakatakas ang ina at iniwan si Ajin upang pagdusahan iyon mag-isa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hinayaan ni Ajin na mamatay ang kanyang ina. Nang araw na yon, umiyak ng husto ang ama ni Ajin sa harap ng lahat. Sa parehong panahon, biglang namatay ang ama ni Junseo. Nagpalitan ng kahina-hinalang tingin ang ama ni Ajin at ang ina ni Junseo. Ilang araw pagkatapos, dinala ng ama ni Ajin ang anak sa bahay ni na Junseo at sinabi na mula ngayon ay magiging isang pamilya na sila. Ito ang mayamang madrasta na binanggit ni Ajin. Malinaw na matagal nang nakaplano ang lahat. Ang lahat ng ari-arian sa bahay ay nakapangalan kay Junseo, kaya wala nang magagawa ang ina ni Ajin. Naisip naman ng ama ni Ajin na gamitin ang anak upang kumita sa pamamagitan ng mga video. Gusto ng ina ni Junseo na ipadala si Ajin sa ampunan, ngunit pinayuhan siya ng ama ni Ajin na huwag gawin iyon dahil masama raw ang ugali nito, katulad ng kanyang ina. Nakatayo sa labas, narinig ni Ajin ang lahat at nagalit siya sa mag-asawang nag-away sa loob. Bumalik ang kwento sa ama ni Ajin, pagkalabas niya sa bilangguan, agad siyang pumunta sa paaralan ni Ajin upang manghingi ng pera sa anak. Nakita ito ni Sung-hee at doon niya nalaman na yon ang ama ni Ajin, isang kaawa-awang lalaking hindi niya inaakalang ganoon ang itsura. Nakuha ni na Ajin at Jae-ho ang lihim na notebook ni Sung-hee na naglalaman ng trabaho at tirahan ng mga magulang ng kanilang mga kaklase. Mula rito, hinati nila ang hierarchy para sa pakikitungo sa iba. Sinabi ni Jae-ho na kapag nalaman ito ng iba, siguradong masisira si Sung-hee. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Ajin ng tawag mula sa kanyang kaibigan na nagsasabing nasa paaralan na ang kanyang ama. Nagpanik siya at agad na pumunta roon. Kasabay nito, nakatanggap din si Jae-ho ng mensahe mula sa kanyang kapatid na humihingi ng tulong. Ang ama ni Ajin ay nakatayo sa harap ng paaralan, paulit-ulit na tinatawag ang anak niya. Si Sung-hee ang nagdala sa kanya roon upang pahiyain si Ajin. Nakita ito ni Junseo at pinigilan niya ang dating amain ni Ajin, nangakong ibibigay ang pera kapalit ng pag-alis nito. Hinila niya palabas ang lalaki.
Hindi mapigilan ni Sung-hee ang galit ng mabigo ang kanyang plano. Sa kabilang panig, sinadya ni Ajin na ihagis sa sahig ang lihim na notebook ni Sung-hee. Doon ito nadiskubre ng kanilang mga kaklase. Matapos mabawi ang pera, ibinigay ni Junseo sa ama ni Ajin ang kalahati nito, may kondisyon na hindi siya magpapakita kay Ajin hanggang matapos ang pag-aaral nito. Ang natitirang kalahati ay ibibigay lamang kapag natupad niya yon. Pumayag ang ama dahil puro pera lang ang nasa isip niya, at naisip pa niyang ibenta si Ajin sa isang pub para kumita ng mas malaki. Samantala, nakita ni Miss Min mula sa isang entertainment company si Ajin at nakita niya ang potensyal ng magandang dalaga. Agad siyang lumapit at nag-alok na gawing artista si Ajin, ngunit magalang itong tumanggi. Sa kabilang banda, nagmamadali si Jae-ho pauwi upang pigilan ang kanyang ama. Habang nag-aaway sila, aksidente niyang naitulak ang ama at aksidenteng napatay ito. Nagulat si Jae-ho dahil hindi ito ang nais niyang mangyari. Kasabay nito, inaatake rin si Sung-hee ng kanyang mga kaibigan dahil sa lihim na notebook matapos niyang punahin ang kahirapan ng isa sa kanilang grupo. Tinawagan ni Jae-ho si Ajin upang ikwento ang nangyari. Nakatayo siya sa harap ng istasyon ng pulisya at balak magkumpisal. Pinayuhan siya ni Ajin na magkunwaring kaawa-awa upang magmukhang biktima at hindi salarin, dapat siyang manginig, umiyak at magpanggap na nagsisisi para makalaya agad sa kulungan. Pinasalamatan ni Jae-ho si Ajin sa pagtindig para sa kanya, ngunit ayaw niyang umarte dahil alam niyang traitor siya. Kahit masama ang ginawa ng kanyang ama, kahit aksidente lang, naniniwala siyang siya pa rin ang nagkamali. Kinabukasan, napilitang umalis si Sung-hee sa paaralan at piniling tumakas dahil hindi niya kayang harapin si Ajin at ang tuso nitong paraan. Mula noon, wala nang naglakas loob na pukawin si Ajin, kaya naging normal ang mga araw ni na Ajin at Junseo tulad ng ibang mga bata. Pagkalipas ng ilang panahon, nakapasa si Ajin sa law school at talagang masaya si Junseo para sa kanya. Para naman kay Jae-ho, nang dumating ang paglilitis tungkol sa kaso ng kanyang ama, naalala niya ang sinabi ni Ajin noon. Pinayuhan siya ni Ajin na tigilan ang pagnanakaw at mamuhay ng maayos dahil kapag naging kapaki-pakinabang siya ay maaaring kailanganin siya balang araw. Sa sandaling yon, gusto na lamang bumalik ni Jae-ho kay Ajin. Umiyak siya ng todo sa paglilitis upang maawa ang mga tao sa kanya. Kahit dati niyang sinabing hinding-hindi niya ito gagawin, nakuha niya ang simpatya ng lahat, kaya nasentensyahan lamang siya ng 3 hanggang 5 taong pagkakakulong. Samantala, ang ama ni Ajin ay patuloy na nalulong sa sugal at nawalan ng lahat ng pera. Nalaman niya na malapit na ang araw ng enrollment sa kolehiyo, kaya agad niyang naisip ang anak upang kunin ang matrikula nito. Dito, pinuntahan ni Junseo ang lolo niya para humingi ng pera para kay Ajin. Ipinakita niya ang recruitment notice mula sa law school at nangakong magbabayad ng mas mataas na interes kaysa sa binibigay ng lolo sa mga kliyente sa pamamagitan ng part-time jobs at pagtuturo. Pagkarinig nito, pumayag ang lolo, ngunit may kapalit, minsan sa isang buwan, kailangan niyang pumunta sa Japan para sa therapy at gusto niyang si Junseo ang sumama bilang sekretary at tagapag-alaga. Kasabay nito, pinuntahan ng ama ni Ajin ang ina ni Junseo, humihingi ng address kung saan nakatira si Ajin. Ngunit hindi ito alam ng ina dahil noong nakulong ang ama ni Ajin, ilang taon lamang siyang tumira kay Ajin, pagkatapos ay umalis itong mag-isa, kaya wala siyang ideya. Pagkuha ng pera, agad itong dinala ni Junseo kay Ajin. Nagsinungaling siyang scholarship daw iyon para sa junior year at galing sa lolo niya. Ngunit matagal nang sanay si Ajin para hindi maniwala sa simpleng palusot ni Junseo, bagaman masaya pa rin siya dahil kailangan niya ang pera para sa enrollment. Pagbalik ni Ajin sa attic room niya, nadatnan niya roon ang kanyang ama. Alam nitong kakapasa lang ni Ajin sa law school at sigurado siyang may naipon ito para sa tuition. Gusto niyang tingnan ang bag ng anak ngunit ayaw ibigay ni Ajin, kaya nagalit siya, sinampal si Ajin at pagkatapos ay binugbog siya ng todo hanggang manghina ito. Kinuha rin niya ang perang bigay ni Junseo at wala nang nagawa si Ajin. Samantala, bumagsak si Ajin sa sahig at naalala niya ang taong iyon. Pagkatapos, dinala siya sa bahay ni na Junseo at inilagay siya sa isang lugar na parang silid ng tagasilbi. Pumasok si Junseo sa kwarto upang tawagin si Ajin, may sakit siya, ngunit wala itong pakialam ang masamang madrasta. Nang malaman ang nangyari, dinala ni Ajin si Junseo sa kwarto para alagaan. Sinisi niya ito dahil ang ugali niya ay hindi man lang kamukha ng ina kahit kaunti. Tumutol si Junseo at kinuha ang larawan ng kanilang pamilya upang ipakita kay Ajin. Inosente niyang sinabi na kamukha niya ang kanyang ina. May driver din sa larawan, si Driver Kang. Sa sandaling ito, nanginig si Ajin. Hindi kamukha ni Junseo ang yumaong ama, ngunit kahawig niya si Driver Kang, isang nakakagulat na lihim na maaari niyang gamitin laban sa kanyang madrasta. Kinabukasan, dinala ni Ajin ang almusal sa babae. Sinabi niyang ipinakita ni Junseo ang larawan ng ama kahapon, ngunit mas curious siya tungkol sa driver. Nagulat ang babae nang marinig ito. Umiti si Ajin dahil tama ang hinala niya. Sa seryosong reaksyon ng madrasta, nahuli niya ito. Simula noon, ginamit ni Ajin ang lihim na iyon para bantaan siya. Kung makarating ito kay Junseo o sa lolo nito, siguradong masisira ang buhay ng madrasta. Hiniling ni Ajin na itigil ang plano na dalhin siya sa bahay ampunan at humingi pa siya ng ilang bagong damit. Kinabukasan, natanggap agad ni Ajin ang mga pribilehiyong iyon. Maraming bagong damit ang inihatid ng madrasta para sa kanya. Sa puntong ito, nagsimula na ring manipulahin ni Ajin si Junseo. Sinabi niya na hindi siya mahal ng ina nito at hindi siya pinapayagang lumabas dahil nakakahiya raw siya. Kapag may sakit daw siya, wala ring pakialam ang ina. Siya lamang daw ang gumigising magdamag para alagaan si Junseo. Lagi raw iniisip ng madrasta kung paano sila itatapon.
Napaluha si Junseo habang nararamdaman niya ang sakit ng sinasabi ni Ajin. Ngunit totoo, nakatayo lamang sa labas ang madrasta at narinig ang lahat. Tinawagan niya ang ama ni Ajin at sinabing baliw na raw ang bata. Ayaw na niyang makasama si Ajin at dapat na itong dalhin sa bahay ampunan. Narinig ni Ajin ang pag-uusap ng dalawa at binantaan niya ang madrasta na kapag pilit siyang inalis kay Junseo, sasabihin niya ang lahat. Nagalit ang madrasta at hinila si Ajin pabalik sa silid. Nang marinig ang malakas na sigaw ni Ajin, nagising si Junseo at agad siyang pumunta roon. Natakot si Junseo nang makita ang eksena. Ginamit ni Ajin ang pagkakataon para tumakbo paakyat at inutusan si Junseo na tumawag ng ambulansya, sinasabing may batang nahulog mula sa ikalawang palapag. Nagising si Ajin sa ospital at nakita si Junseo na umiiyak. Ipinaliwanag niya na nabasa niya ang diary ni Ajin at nalaman niyang ang masamang tao roon ay ina niya. Sigurado siyang si Ajin lang ang tunay na nagmamalasakit sa kanya at nangakong hindi siya iiwan. Natapos ang flashback. Pagbalik kay Ajin, nagulat siya nang malaman na 3 araw na pala siyang nakatulog. Tumawag siya sa law school at nalaman niyang expired na ang deadline ng matrikula, kaya kinansela na ang kanyang pagpasok. Natigilan siya sa balitang ito. Kinabukasan, pumasok pa rin si Ajin upang dumalo sa graduation tulad ng iba, ngunit wala na siyang emosyon, ang pangarap niya sa kolehiyo ay natapos na rito. Kasama ni Junseo ang kanyang ina nang makita niya si Ajin na naglalakad. Nagdahilan si Junseo na kakain kasama ang kaibigan upang sundan siya. Sa daan pa uwi, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Naiintindihan ni Junseo kung ano ang nararamdaman ni Ajin sa sandaling iyon. Habang naglalakad, may lalaking humahabol sa isang magnanakaw. Pagkaraan ng ilang sandaling paghabol, nahuli rin niya ito. Nang makita ito, naramdaman ni Ajin na ang mabait na lalaking iyon ang magiging susunod niyang target. Ngumiti siya na parang nakakuha ng ginto sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Lumabas na ang lalaking iyon ay ang may-ari ng kalapit na coffee shop. Agad na lumapit si Ajin at mabilis na humingi ng trabaho bilang serbidor. Ngunit ang tunay niyang layunin ay makumbinsi ang lalaki na tulungan siya sa isang bagay na hindi niya kayang gawin mag-isa. Nagalit ang ina ni Junseo nang malaman niyang gusto nitong lumipat. Pinayuhan niya si Junseo na maging mahinahon dahil wala na raw siyang kinalaman kay Ajin, ngunit iginiit ni Junseo na kasalanan niya ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit nahumaling si Ajin sa kanya. Nang gumawa ng masama ang ama ni Ajin, kasabwat siya, at nang makulong ito, iniwan niya si Ajin sa kalye sa gitna ng taglamig. Sa mga araw ng pagtatrabaho sa coffee shop, maraming lalaki ang nahulog kay Ajin. Pinipilit nilang kunin ang kanyang numero at gustong makilala siya. Lihim pa siyang kinunan ng litrato upang i-post sa social media. Ang kagandahan niyang parang diyosa ay nagulat sa mga netizen at naging target siya ng isang manyak. Samantala, hindi pa rin sumusuko si Miji sa pagkumbinsi kay Ajin dahil pakiramdam niya ay hindi pa ito sumasali sa kahit anong kumpanya. Ibinahagi ng kasamahan kay Ajin na ang dating boss ng coffee shop ay isang tanyag na manlalaro ng baseball. Nabali ang kanyang pulso sa isang laban, sumailalim sa 3 operasyon at nagrehab ng 1 taon, ngunit hindi na nakabalik. Isang bisita ang dumating upang hanapin ang boss, ang CEO ng isang baseball team, na balak silang kunin muli. Napansin ni Ajin na mabuting tao ang boss, mabait hanggang kaibuturan, at naniwala siyang maaaring maging tagapagtanggol niya sa panahong ito. Nang gabing iyon, tumawag ang manyak sa boss para magtanong tungkol sa magandang empleyada. Gusto niyang hingin ang numero ni Ajin, pero paano naman iyon ibibigay ng boss? Hindi nagtagal, personal siyang pumunta sa coffee shop upang hanapin si Ajin. Dahil malapit nang magsara ang tindahan, pinaalis siya ng kasamahan, kahit ilang ulit niyang sinabing gusto niyang makita si Ajin. Kinabukasan, sinundan ng manyak si Ajin sa daan pauwi. Malinaw na alam ito ni Ajin. Sinubukan siyang salakayin ng lalaki, ngunit hindi nito inasahan na bibigyan siya ni Ajin ng matinding leksyon. Nasaksihan ito ni Junseo at pinigilan niya si Ajin nang makitang handa na itong suntukin pa ang lalaki. Ang manyak ay nakabalik sa kanyang pamilya. Malakas na pinagalitan ni Ajin si Junseo dahil nahuli ito. Alam mo ba kung anong muntik mangyari sa akin? Ano bang magagawa mo para sa akin? Kahit ano, basta hindi pagpatay. Ngunit hindi iyon ang gusto ni Ajin. Ang gusto niya ay taong handang harapin ang ama ni Ajin para sa kanya. Nagmakaawa ang manyak na tawagan ang ambulansya. Nangako si Junseo na gagawin ito, ngunit kapalit niyon ay gusto niyang itago ang nangyari, walang dapat makaalam. Pagkatapos noon, tumawag si Junseo ng ambulansya. Hindi niya nakalimutang kunin ang batong ginamit ni Ajin para maitago ang ebidensya. Pagdating ni Ajin sa bahay, naghihintay ang ama ni Ajin. Nakita niyang naiinis ito habang may kausap sa telepono. Sinubukan ni Ajin na itulak siya pero nahuli siya. Galit na tinuruan siya ng leksyon. Huwag kang magpakatanga. Anak na pumatay sa ama, walang pupuntahan dito. Kahit gaano mo ako kamuhian, huwag kang manlinlang. Kaya kitang ipakulong. Aalis na sana ang ama ni Ajin nang dumating si Junseo. Pinayuhan niya itong lumayo kay Ajin dahil hindi raw maganda ang ugali nito para iwas gulo. Ngunit kailangan ni Ajin ng taong papalit sa kanyang ama sa kabilang buhay, bagamat hindi niya pinipilit si Junseo dahil ayaw niyang masaktan ito. Minsan natatakot si Junseo kay Ajin pero naiintindihan niya kung bakit ganoon ito, lumaki itong walang pag-ibig. Nangako siyang tutulungan si Ajin sa problema nito. Kinabukasan, nakita ng boss ang mga sugat ni Ajin. Tinanong niya ito, ngunit ayaw nitong magsalita. Sinabi ng boss na malakas siya at hindi pa siya natatalo sa away, kaya kung may problema, dapat sabihin lang dahil itinuturing niya silang pamilya sa coffee shop. Nang gabing iyon, lumabas ang ama ni Ajin mula sa banyo ng isang babae.
Siya pala ang naglalagay at nagliligpit ng mga hidden camera para sa iba. Nakuhanan ni Junseo ng video ang lahat ng ginagawa niya. Nang matuklasan ito ng ama ni Ajin, tumakbo siya, ngunit hindi siya nakalayo, inatake siya ni Junseo. Bumagsak ang ama ni Ajin sa lupa, may galit sa mukha ni Junseo, hanggang sa dahan-dahan nawalan ng malay ang ama ni Ajin. Kinuha ni Junseo ang isang bato para tapusin sana ito, ngunit hindi ito kinaya ng kanyang konsensya. Naroon din si Ajin at nagpakita siya ng matinding pagkadismaya kay Junseo. Dumating din ang mga pulis upang arestuhin si Junseo dahil sa umano'y pag-atake sa ibang tao. Sa istasyon ng pulis, bigla siyang inakusahan ni Ajin bilang stalker niya. Ilang araw na ang nakalipas, nagtago siya sa bahay at inatake ako, sabi niya. Ngunit iginiit ni Junseo na ang ama ni Ajin ang may gawa ng mga sugat at siya rin ang nagtanggal ng mga hidden camera, naglilinis ng ebidensya. Sinubukan pa niyang ipakita ang video na kakakuha lang niya, ngunit hindi niya mahanap ang kanyang telepono. Nasa kamay na pala ito ng pulis. Agad itong tiningnan, ngunit burado na ang lahat ng videos. Kinuha pala ni Ajin ang telepono ni Junseo at binura ang video bago ito ibinigay sa pulisya. Dahil walang ebidensya, dinala si Junseo sa kulungan. May sariling dahilan si Ajin sa ginawa niya. Kung ang kanyang ama ay makulong lamang sa maliit na krimen, lalabas din ito pagkalipas ng ilang taon at babalik ang lahat sa dati. Pinisil ni Ajin ang sugat ni Junseo. Hindi niya ito tinamaan ng brick noon. Iginiit niyang hindi siya matutulungan ni Junseo, kaya pinayuhan niya itong umurong. Samantala, bumalik si Ajin at nagkunwaring may sugat sa mukha, bahagi ng plano para manipulahin ang mabait na boss. Kinabukasan, napansin agad ng boss ang mga pinsala. Nang magtanong siya, doon lang umamin si Ajin na may kakaibang lalaking sumusunod sa kanya nitong mga nakaraang araw. Nagkaroon sila ng kaunting gulo kahapon, ngunit hindi niya ito maireklamo sa pulis. Kung hindi siya inatake o walang matibay na krimen, itatatwa lang ito ng lalaki. Nang marinig ito, hindi mapanatag ang boss, kaya gusto niyang personal na ihatid si Ajin pauwi. Sa kotse, binigyan niya si Ajin ng pepper spray para proteksyon. Tinanong ni Ajin kung nagsisisi ba ang boss sa pakikialam sa mga bagay na wala naman sa kanya. Sagot ng boss, hindi siya nagsisisi, iyon ang kanyang pagkatao. Kapag nakakita siya ng hindi tama at hindi kumilos, hindi mapapayapa ang kanyang konsensya. Kahit masaktan siya, tatanggapin niya dahil iyon ang desisyon niya. Nang makita ng boss ang sirasirang tirahan ni Ajin, napabuntong hininga siya at nangakong upahan siya nito ng apartment malapit sa coffee shop. Delikado para sa isang babae na mag-isa sa ganitong lugar. Nagpasalamat si Ajin sa boss at sinabi niyang kailangan pa niyang pag-isipan ang alok nito. Sa sandaling iyon, napansin niya ang kakaibang kahon sa harap ng pinto. Nang buksan niya ito, nagulat siya dahil may patay na daga sa loob, kasama ang papel na may nakasulat na pagbabanta, ikaw ang susunod. Sa parehong oras, ang stalker na nakaabang sa likuran ay mabilis na tumakas. Nakita ito ng boss at agad niya itong hinabol, ngunit hindi niya nahuli. Bumalik siya sa kotse at kinuha ang isang baseball bat para ibigay kay Ajin bilang proteksyon. Si Ajin naman ay nagpakita ng nasiyahang ekspresyon dahil bahagi iyon ng planong kanilang pinapatakbo. Pagpasok niya sa bahay, nagsimula siyang mag-ikot at sinadya niyang guluhin ang lahat ng bagay bilang paghahanda sa susunod na hakbang. Agad siyang nag-text sa ama na magkita sila bukas at ibibigay niya ang pera. Ngumiti ng malawak ang ama ni Ajin matapos basahin ang mensahe, tuwang-tuwa sa magandang balita. Kinabukasan, dumating si Ajin sa restaurant at nadatnan niyang naghihintay na si Miji. Patuloy siyang hinihikayat ni Miji na sumali sa kumpanya, naniniwalang may kakayahan siya na wala ang iba. Inamin ni Ajin na pinag-iisipan niya ang imbitasyon, ngunit may isang mahalagang bagay siyang kailangang gawin bago magdesisyon. Sa kabilang banda, hindi pa rin mapalagay ang boss kung patuloy pang titira si Ajin sa lumang bahay. Pinayuhan niya itong pumunta na sa kanilang bahay ngayong araw. Mananatili si Ajin doon, habang siya naman ay uwi muna sa bahay ng kanyang mga magulang para matulog. Nag-atubili pa si Ajin pero sa huli ay tumango rin bilang pagsang-ayon. Samantala, ang ama ni Ajin ay nasa loob na ng bahay ng anak. Nagulat siya nang makitang magulo ang lahat ng gamit at tila sinadya ang pagkakakalas-kalas. Sa kabilang dako, sumakay ng taxi ang boss at ipinahatid si Ajin pauwi. Pinaalala niya ang numero ng bahay at ang password na ipinadala niya sa text. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ni Ajin sa driver na bumalik sila sa kanyang bahay. Nag-text din siya sa boss na kailangan niyang dumaan para kumuha ng ilang gamit. Hindi pa rin kampante ang boss kaya sinabi niyang tumawag agad kung may problema. Pagbalik sa bahay, nagpakita si Ajin ng ibang saloobin sa kanyang ama. Kinuha niya ang bonnet mula sa bag at iniabot ito rito, iginiit na isuot niya yon ngayon din. Labis na naguguluhan ng ama, ngunit pumayag din kalaunan. Napaluha si Ajin at tinawag ang kanyang ama ng tatay ng may lambing, unang beses niya itong ginawa. Pagkatapos, iniabot niya ang bag na dapat laman ang pera. Nang mabuksan iyon, nakita ng ama na walang laman, dahilan para magalit siya at bugbugin si Ajin. Sa gitna ng pananakit, tinawagan ni Ajin ang boss. Narinig ng boss ang mga sigaw nito at agad siyang nagmaneho pabalik. Samantala, kakalaya lang ni Junseo mula sa kulungan. Tinawagan niya si Ajin ngunit hindi niya ito makontak. Habang binubugbog ng ama si Ajin, pilit niyang tinitiis ang mga suntok, hinihintay lamang ang pagdating ng boss. Sinubukan niyang pigilan ang lalaki sa abot ng makakaya. Kinuha niya ang tear gas at ibinuhos sa mukha nito, na lalo lamang nagpagalit sa ama. Dumating ang boss at nang makita niyang inaabuso si Ajin, agad siyang pumagitna. Tumalikod ang ama ni Ajin, ngunit hindi siya umatras at kumuha pa ng gunting. Dahil sa matinding galit, hinampas siya ng boss sa ulo gamit ang baseball bat.
Bumagsak ang ama, duguan. Natakot ang boss at tatawag sana ng ambulansya, ngunit pinigilan siya ni Ajin. Sinabi niyang hindi yon stalker, kundi ang kanyang ama, at pinayuhan ang boss na umalis at siya na ang bahala. Dahil dito, tumakbo ang boss sa gitna ng malakas na ulan. Sa pagbaba niya, nasaksihan din ito ni Junseo. Si Ajin naman ay pinagmasdan lamang ang kanyang ama. Hinayaan niyang humingi ito ng tulong, gaya ng ginawa ng kanyang ina noon bago mamatay. Matapos asikasuhin ang lalaki, umuwi siya at sinimulang sirain ang bonnet, pinunit ito at itinapon sa inidoro, ibinubuhos ang lahat ng sisi sa boss. Makalipas ang ilang oras, tumawag si Ajin sa pulisya para mag-ulat. Hindi niya maitago ang kagalakan dahil pakiramdam niya ay sa wakas nakalaya siya sa gapos na matagal nang pumipigil sa kanya. Dumating ang mga pulis at agad kumuha ng ebidensya. Inaresto nila ang boss dahil sa akusasyon ng pagpatay. Ipinahayag ni Ajin na hinampas siya nito gamit ang baseball bat. Inamin naman ng boss na tama, hinampas niya ang lalaki, ngunit hindi niya alam na ama pala iyon ni Ajin. Sa dilim, akala niya ay stalker na manliligaw at dahil suot nito ang bonnet at sinasakal si Ajin, agad siyang rumesponde. Nagulat ang hepe ng pulisya dahil walang bonnet na nakita sa eksena. Ipinilit ng boss na maliwanag sa kanya na kulay beige yon, tulad ng bonnet ng stalker na palaging sumusunod kay Ajin. Hindi rin niya maintindihan kung bakit siya mismo napadpad doon sa gabing iyon. Para sa kanya, lahat ay parang pinagtagpo ng malas na may tila nag-ayos na ng buong pangyayari. Sa autopsy, lumabas na namatay ang ama ni Ajin ng 9 to 10 ng gabi, ngunit nag-report si Ajin ng 3 o'clock ng umaga. Nagtaka ang mga pulis. Ipinaliwanag ni Ajin na binugbog siya hanggang mawalan ng malay, at nang magising siya, saka siya nakatawag para iulat ang krimen bago ulit siya nawalan ng malay. Nagulat ang kapitan nang malaman na madalas siyang saktan ng ama, ngunit hindi siya kailanman nagtangkang tumakas. Tumanggi siyang magpaliwanag at sinabi na pagod siya at gusto niyang magpahinga. Sa sandaling iyon, nakatanggap ang kapitan ng tawag mula sa direktor ng basketball team na gustong i-renew ang kontrata ng boss. Nang marinig ang pangalang iyon, agad itong nakilala ni Ajin. Pagkatapos makausap ang direktor, tinawag ng kapitan ang kanyang mga tauhan para mag-usap. Nang makita yon, naamoy ni Ajin ang balak ng kapitan na isisi ang lahat ng kasalanan sa kanya. Malinaw ang motibo nito sa pagpatay dahil inaabuso siya ng lalaki sa loob ng mahabang panahon. Lagi niyang sinasabihan ang mga tauhan na huwag masyadong mag-alala dahil isang batang babae lang si Ajin at wala siyang magagawa sa kanila. Hindi niya alam na na-record na ni Ajin ang lahat at si Junseo, na nakaupo malapit doon, ay narinig din ang pinag-uusapan. Mula sa bintana, nakita ni Ajin ang isang lalaking lumapit sa kapitan para magbigay ng suhol kapalit ng pag-asikaso sa kanyang kaso. Agad niya itong kinunan ng litrato. Nang gabing iyon, bumalik ang kapitan sa pinangyarihan at sa banyo, natuklasan niya ang isang kaliskis sa loob ng inidoro. Kinabukasan, inaresto ng pulisya si Ajin sa kasong pagpatay sa kanyang ama, bagay na ikinagulat ni Junseo. Inihayag ng direktor sa kanyang boss na gagawa siya ng kwento na kunwari inakulong siya ng babaeng empleyado at kung kikilalanin ito bilang lehitimong depensa, maaari siyang makalaya. Gusto niyang gawing salarin si Ajin sa kaso at inasikaso na niya ang pulisya, kaya pinayuhan niya ang boss na huwag mag-alala. Ngunit nakaramdam ng pagkakonsensya ang boss sa ginagawa nilang ito. Samantala, kinukwestiyon ng pulis si Ajin. Nang magsinungaling siyang wala siyang nakitang bonnet, natagpuan nila ang tela sa loob ng banyo at pinaghinalaang iyon ang bonnet. Bukod dito, nalaman nilang namatay ang ama ni Ajin dahil sa labis na pagdurugo at hindi dahil sa bali ng bungo. Maraming pasa ang ulo nito, hindi lamang isa, at naganap ang bawat suntok sa magkakaibang oras. Ayon sa testimonya ng boss, minsan lang niya itong sinampal bago umalis, kaya sino ang gumawa ng mga sumunod na palo? Hindi sumagot si Ajin at nagdahilan na nahihilo siya. Hiniling niya na kailangan niya ng babaeng pulis para sa bagay na yon. Agad na may babaeng pulis na tumulong kay Ajin. Hiniling niya na suriin ang gallery at mga audio file sa kanyang telepono. Sinunod ng pulis ang hinihingi niya at natagpuan doon ang ebidensyang gustong gamitin ng kapitan laban kay Ajin. Nang gabing iyon, nais ng mga investigador na halughugin ang kotse ng kapitan. Pinaghihinalaan nilang tumanggap siya ng suhol kaugnay ng kaso ng ama ni Ajin. Ngunit walang pera sa kahon, hindi gaya ng nakita sa litrato ni Ajin. Matalino ang kapitan at itinago muna ang pera. Galit na pinuntahan niya si Ajin, alam niyang siya ang nagsumbong. Walang pag-aalinlangang sinabi niya na gagawin niya ang lahat para siraan si Ajin. Dumating ang assistant ni Miss Miji at personal na nilapitan si Ajin. Nag-alok siya ng tulong sa kaso kapalit ng pagsama ni Ajin sa kanilang kumpanya. Idiniit ni Ajin na nagkukunwari lamang silang tumutulong para makuha siya at gamitin siya sa pagkita ng pera, kaya tinanggihan niya ang alok. May bagong impormasyon ng pulisya, 2 araw ang nakalipas, may isang taong nagngangalang Junseo na naaresto dahil tinangkang atakehin ang ama ni Ajin. Matapos makulong si Ajin, tumawag siya sa pulisya para protektahan ang kanyang ama. Walang dahilan para patayin niya ito. Kung gugustuhin niya talagang patayin ang ama niya, hayaan na lamang niyang gawin iyon ni Junseo. Alam ni Junseo na wala nang ibang paraan para mailabas si Ajin, kaya pinili niyang umamin at akuin ang kasalanan. Inamin niyang dati siyang kasamang bahay ni Ajin, ngunit ngayon ay para na lamang silang estranghero. Inamin niyang siya ang taga-subaybay ni Ajin. Sinabi pa niyang may alitan sila ng ama ni Ajin noon at siya ang tumawag sa pulisya noong bata pa siya, dahilan para makulong ang lalaki. Madalas daw nitong binubugbog si Ajin at kinukuhanan ng pera. Noong araw ng insidente, hinanap niya ang ama ni Ajin sa inuupahang inn para maghiganti.
Balak niyang bigyan ito ng pampatulog para makakilos siya, ngunit wala ito roon kaya pumunta siya sa bahay ni Ajin. Nakita niyang walang malay si Ajin habang buhay pa ang ama nito, kaya sinalakay niya ang lalaki gamit ang baseball bat. Matapos ang kanyang pagtatapat, formal na pinalaya si Ajin. Nagulat siya nang malaman na umamin si Junseo. Ngunit ang sinabi ni Junseo sa pulisya ay ginagawa lamang niya para protektahan si Ajin. Ang tunay na pumatay sa ama ni Ajin ay si Ajin mismo at hindi iba. Si Junseo lamang ang naglinis ng eksena. Pagdating niya doon, nagulat siya sa karumal-dumal na tagpo. Sa matinding takot, hindi niya alam ang gagawin hanggang maalala niya ang sinabi ni Ajin na kaya nitong gawin ang kahit ano para sa kanya. Kaya nagsimula siyang linisin ang eksena para kay Ajin. Nakita niya ang bonnet na pinutol niya at nakadikit pa sa banyo, kaya inilabas at nilinis ito para sirain. Pinunasan niya ang mga fingerprint ni Ajin sa baseball bat at sinadyang iwan ang sarili niyang bakas. Kinuha rin niya ang susi ng ama ni Ajin at pumunta sa silid nito para palabasing may motibo siya mula pa sa simula. Nang bumalik siya, napansin ng pulis na may butas ang kwento ni Junseo. Pumunta raw muna siya kay Ajin bago sa motel ng ama nito, kabaligtaran ng tunay na pangyayari. Alam ng pulis na in-stage ni Junseo ang pag-amin upang iligtas si Ajin at nang marinig niya ito, galit siyang sinugod ang pulis. Lagi niyang sinasabi na wala siyang kasalanan, na si Ajin ay isang kaawa-awang babae lamang. Mahal daw niya ito pero alam ng ama niya kaya siya kumilos sa galit. Ngunit paano niya paniniwalaan ang sinabi ni Junseo kung may ebidensyang sinadya ni Ajin na akitin ang may-ari ng coffee shop para patayin ang ama ni Ajin? Samantala, ayaw ding akuin ni Junseo ang kasalanan para sa kanya kaya napilitan siyang hanapin si Miji. Dahil sa tulong nito, nakaligtas sina Ajin at Junseo. Ang nagdusa ay ang boss at nadisiplina naman ang kapitan dahil sa pagtanggap ng suhol. Kondisyon ni Miji na hindi na dapat makita ni Ajin si Junseo. Gusto niyang pigilan ang relasyon sa simula pa lang upang maiwasan ang magiging problema sa hinaharap dahil kapag sumikat si Ajin, tiyak na huhukayin ang nakaraan nito na maaaring makaapekto sa kumpanya. Ngunit iginiit ni Ajin na kahit hindi banggitin ni Miji ang kondisyong iyon, wala siyang balak makita si Junseo muli. Nang gabing iyon, kinuha ng mga tauhan ni Miji ang case file ng ama ni Ajin. Pagkakuha nito, maingat itong itinago ni Miji sa kanyang safe dahil iyon ang magiging paraan niya para mahuli si Ajin. Samantala, sinisisi ni Junseo si Ajin sa lahat ng nangyari, lalo na tungkol sa pagkakakulong ng mabuting tao gaya ng kanilang boss. Ngunit sinabi ni Ajin na hindi niya pinilit ang lalaki at sariling desisyon nitong akuin ang lahat. Iginiit niyang wala siyang awa sa iba kundi sa sarili niya lamang dahil hindi siya nagkaroon ng normal na buhay tulad ng iba, laging natatakot na baka palayasin sa bahay at iniisip kung ilang bugbog ang aabutin niya sa araw-araw. Dahil araw-araw siyang nabubuhay sa ganitong takot, pakiramdam niya ay hindi na niya kailangang mag-isip tungkol sa sakit ng iba o makiramay sa kahit sino. Umiyak si Junseo at nagmakaawa na huwag maging ganyang tao. Nangako itong paliligayahin si Ajin tulad ng iba, ngunit sinabi ni Ajin na ni minsan ay hindi siya naprotektahan ni Junseo. Kung totoo iyon, sana hinarap na niya ang lalaki bago pa man siya gumawa ng problema. Lagi siyang pinapayuhan ni Junseo na tumigil dahil kung patuloy siyang manakit ng iba, buong buhay niya ay magiging kamalasan din pero para kay Ajin, hindi kailanman maintindihan ni Junseo kung sino siya talaga dahil hindi nito naranasan ang buhay na tulad ng sa kanya. Ang kabutihan ni Junseo ang mismong naglalagay kay Ajin sa panganib, ang kabaitan niya ay parang tanikala rin para sa kanya, hindi nalalayo sa ama ni Ajin na laging humahadlang sa landas na gusto niyang tahakin. Pangarap ni Ajin na umakyat sa pinakamataas na lugar kung saan walang makakagalaw sa kanya. Kahit alam niyang malungkot at walang kasiyahan doon, wala siyang pakialam dahil mula pagkasilang ay hindi niya nakilala kung ano ang tunay na kaligayahan. Naniniwala si Junseo na kung magkakaroon man ng kaligayahan si Ajin, ito ay mabubuo sa sakit ng ibang tao. Ang ganitong huwad na kasiyahan ay hindi kailanman tatagal at hindi rin niya maintindihan kung bakit umibig siya sa isang babaeng napakasama. Kalaunan, pumasok si Ajin sa mundo ng pag-arte. Ngayon, isa na siyang bituing umuusbong. Sa loob ng kulungan, patuloy na sinusubaybayan ng boss ang mga balita tungkol sa kanya. Noong araw ng parangal sa Busan International Film Festival, dumalo si Ajin kasama ang gwapong aktor na si In Kang. Habang naglalakad sila sa red carpet, nasabit ang sapatos ni Ajin sa kanyang palda. Agad itong napansin ni In Kang, kaya lumapit siya at sinabi kay Ajin na hawakan ang kamay niya. Doon napagtanto ni Ajin kung sino ang susunod niyang biktima. Kasabay nito, bumalik si Junseo sa bansa. Matagal din niyang pinagmasdan si Ajin sa seremonya. Sa kabilang banda, nanonood din si Jaeho ng parangal sa telebisyon. Nang gabing iyon, nagising si In Kang sa tunog ng pagbubukas ng pinto ng dating kasintahan niyang si Riona. Kahit matagal na silang hiwalay, patuloy pa rin itong pumupunta sa bahay niya. Sa totoo lang, gusto na ring tapusin ni In Kang ang lahat tungkol kay Riona, pero hindi niya alam kung paano ito tatanggapin ng babae. Lagi itong humihingi ng paumanhin at inaamin na siya ang may mali, ngunit hindi pinansin ni In Kang ang sinasabi nito. Kinabukasan sa set, pinahirapan ni Riona si Ajin dahil mas senior ito. Pinagawa niya kay Ajin ang eksena sa ulan ng paulit-ulit. Pati ang manager, na gusto sanang bigyan ng tuwalya si Ajin upang matuyo, ay hindi pinayagan ni Riona. Patuloy pa itong nagrereklamo sa direktor na hindi niya makuha ang tamang emosyon kapag kasama si Ajin. Dahil magastos ang pagkansela ng eksena, pinayuhan ng direktor si Ajin na humingi ng tawad kay Riona para maayos ang lahat. Samantala, pinuntahan ni In Kang si Miss Miji dahil gusto niyang mamagitan ito upang matapos na ang problema kay Riona. Pinayuhan siya ni Miss Miji na magtiis pa ng kaunti dahil malapit na siyang pumirma ng kontrata sa Hadar.
Ngunit sinabi ni Inkang na kailangan ng header ng isang modelo na tunay na nobyo at ayaw niyang lokohin ang lahat. Bukod dito, gusto rin ni Miss Miji na ipaalam kay Ajin na dahil magsasama sila ni Inkang sa shooting, handa siyang tulungan ang aktor na alagaan si Ajin. Nabalitaan ni Miss Miji ang ginagawang problema ni Ryo na sa set, kaya agad siyang nagpunta roon upang alamin ang sitwasyon. May hawak siyang ilang lihim tungkol kay Ryo na, tulad ng pagmamaneho nito habang lasing at pagpapasagot sa iba, at ginamit niya ito upang pilitin itong sumunod sa kanya. Nang sabihin niyang kung ayaw mong mailantad ang mga lihim na iyon, agad na sumunod si Ryo na at humingi ng tawad. Nasaksihan ni Ajin ang buong pangyayari at natigilan nang makita si Ryo na nagmamakaawa kay Miss Miji. Iniisip ng manager na naunawaan na ni Miss Miji si Ryo na dahil kadalasan ay may mga lihim ang mga artista na hawak niya. Kapag ibinunyag ang mga lihim na iyon, tiyak na mawawasak ang kanilang karera. Nagulat si Ajin nang maalala ang sarili niyang masamang nakaraan. Kinabukasan, muling nakita ni Ajin si Ryo na sa tindahan ng makeup. Dito, direkta niyang tinanong si Ryo na kung ano ang kinatatakutan nito sa direktor at bakit ito natatakot. Sinabi niya, curious ako at hindi ako makatulog. Pwede mo bang sabihin sa akin? Naiinis si Ryo na sa pang-aasar ni Ajin pero wala siyang magawa laban dito. Samantala, si Jaeho ay naghahatid ng mga bulaklak doon at nagkataong nakita si Ajin sa elevator. Nakilala niya agad si Ajin ngunit ayaw niyang ipaalam ang kanyang pagkakakilanlan dahil magkaiba na ang kanilang mundo ngayon. Pauwi, kinuha ni Ajin ang impormasyon tungkol kay Ryo na mula kay Manager Hang na dating manager din ni Ryo na. Sa pagkakataong iyon, inihayag ni Manager Hang ang tungkol sa lihim na file ni Ryo na nabanggit kahapon. Sinisiyasat niya at nalaman na nasa drawer ito ng mesa ng direktor. Nang maglakad si Ajin palabas, nagkataon na nakita niya ang malaking poster ng book signing ni Junseo. Doon niya lamang nalaman na nakabalik na pala ito sa bansa. Nang gabing iyon, nagdala si Jaeho ng pera sa kanyang tiyahin para sa kapatid niya. Nagalit ang tiyahin dahil naibigay na niya ang account number, ngunit pinili pa rin ni Jaeho na personal na magdala ng cash. Ayaw niyang makita si Jaeho dahil sa nagawa nito noon. Tinanong niya kung may kapatid bang gustong makita pa ang kuya na siyang umatake sa kanilang ama. Nangako si Jaeho na sa bangko na lang siya magpapadala at nagpasalamat din siya sa tiyahin sa pag-aalaga sa kapatid at hindi ito pinabayaan. Kahit ganoon ang sinabi niya, umiyak ang tiyahin pag-alis ni Jaeho. Sa labas, nakita ni Jaeho ang kapatid na pauwi galing eskwela. Nagtago agad siya para hindi siya makilala ng bata. Nakatayo lang si Jaeho, tahimik na pinagmamasdan ang kapatid mula sa malayo, walang magawa. Kinabukasan, may interview si Junseo sa isang bookstore. Ang kanyang ina ay nakaupo sa kabilang sulok, tahimik na minamasdan ang anak. Sa sandaling iyon, pumasok ang direktor at hiniling sa lahat na lumipat sandali dahil may eksena silang kukunan doon. Nagkataon bang si Ajin na naman ang artista? Sa hindi kalayuan, nakatayo si Junseo, pinagmamasdan siya. Napansin ito ni Ajin ngunit sinubukan niyang huwag pansinin. Nang makita ito ng ina ni Junseo, agad niyang kinaladkad palabas ang nanginginig niyang anak. Sinusundan na naman daw nito si Ajin. Sa malapit, narinig ni Ryo na ang lahat at naramdaman niyang may nakaraan si Ajin at ang manunulat. Agad niyang hiniling sa kanyang manager na ayusin ang pagkikita niya sa manunulat, maging sa pamamagitan man ng interview o ano pamang paraan. Biglang lumapit ang ina ni Junseo kay Miss Miji. Ipinagmayabang niyang siya ang madrasta at naglaan ng sarili para sa pagpapalaki kay Junseo, pero para kay Miss Miji, pagtatapon ang mas tamang salita. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang ina ni Junseo at hiniling kay Miss Miji na huwag hayaang lumabas si Ajin sa telebisyon. Binanggit niya ang kaso ng ama ni Ajin, iginiit na si Ajin ang pumatay dito at sinisisi lang ang iba. Ngayong palagi siyang nasa TV, natatakot ako, sabi niya. Pinayuhan niya si Miss Miji na iwasan ang bastardong iyon dahil malalagay ito sa panganib. Napakatalino ng batang iyon, dagdag pa niya. Nang dumating si Ajin, nakita siya ng ina ni Junseo at agad umalis. Humingi ng paumanhin si Ajin kay Miss Miji dahil inilagay niya ito sa nakakahiyang sitwasyon at nangako siyang dahan-dahang akyat sa tuktok para hindi na ito maulit. Paglabas ni Ajin, nasalubong niya si Riona. Inuyam siya nito, sinasabing, anong klaseng buhay meron ka at kahit nanay mo'y hindi kakampi sa'yo. Siguro napakakawili-wili ng nakaraan mo, no? Hindi nag-atubili si Ajin na sumagot. Kung patuloy mong gagawin to, baka mas marami kang problema, tugon niya. Nang araw na yon, inayos ng manager na ma-interview ni Ryo na si Junseo. Paulit-ulit siyang nagtanong kung may girlfriend na ba siya o kung may dating hindi malilimutan, halimbawa. Medyo nagulat si Junseo sa mga tanong. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi niya na hindi siya marunong magmaneho at nasa unang palapag ako para hintayin ka, saka siya umalis nang hindi naghihintay ng sagot. Sa daan pa uwi, nakatanggap si Ryo na ng mensahe mula kay Manager Hang. Sinabi nitong ipinaalam na niya kay Ajin ang tungkol sa lihim na file. Sigurado si Ryo na napupunta si Ajin sa opisina ng direktor ngayong gabi para kunin yon. Kaya sinabi niya kay Junseo na dumaan muna sa kumpanya dahil may kailangan siyang kunin. At tama nga iyon. Pumasok si Ajin sa opisina ng direktor para hanapin ang lihim na file at kunin ito. Ayon kay Manager Hang, nasa drawer ito ng desk. Pero nang buksan niya ang drawer, wala doon. Hinalughob niya ang buong opisina ngunit hindi matagpuan ang file. Pagkatapos ay nadiskubre ni Ajin ang isang lihim na silid kung saan naroon ang safe ni Miss Miji. Sinubukan niyang buksan iyon pero hindi niya kaya. Biglang lumitaw si Ryo na hawak ang sariling file at pati na ang lihim na file ni Ajin. Nagpanik si Ajin at sinundan siya upang makiusap, ngunit humiling si Ryo na nalumuhod siya at magmakaawa kung gusto niyang patawarin.
Tumanggi si Ajin kaya agad siyang nakatanggap ng isang malakas na sampal, kasunod pa ng sunod-sunod na sampal, hanggang sa dumating si Junseo na siyang dahilan upang tumigil si Riona. Nagulat si Ajin nang mapagtanto niyang nakita pala ni Junseo ang lahat. Nagtitigan silang dalawa nang walang masabi. Ipinaliwanag ni Riona kay Junseo na gusto lang niyang turuan ang mayabang na junior, isang baliw na laging nanggugulo sa kanya, at ngayon, siya ang panalo. Natawa si Junseo dahil alam niyang hindi basta susuko si Ajin. Malapit na ang anibersaryo ng kumpanya, kaya inimbitahan ni Riona si Junseo na sumama. Nandoon din ang dating nobyo niya at gusto niya itong pagselosin upang bumalik sa kanya. Tatanggi sana si Junseo, ngunit nang marinig niyang darating si Ajin, nagbago ang isip niya. Dumating ang araw ng anibersaryo. Biglang nahilo si Inkang at agad kumuha ng gamot, ngunit nanginginig siya at natapon ang hawak. Nakita siya ni Ajin at binigyan ng tubig. Nang makabalik si Ajin sa venue, nakita niya si Riona kasama si Junseo. Nagpanggap si Ajin at Junseo na hindi magkakilala, ngunit hindi ito nakaligtas sa paningin ni Riona. Naroon din si Inkang na nagpasalamat kay Ajin sa tulong kanina at tinalikuran si Riona nang hindi man lang siya pinansin. Nakafocus ang lahat sa screen habang ipinapakita ang mga alaala ng kumpanya mula sa unang araw hanggang sa kasalukuyan. Biglang lumitaw ang footage ng pagbugbog ni Riona kay Ajin kahapon. Agad na naintindihan ni Junseo na ito ay pakana ni Ajin habang nagulat ang lahat sa nakita. Dahil dito, pinutol ni Miss Miji ang palabas at ipinaliwanag na eksena lamang iyon ng dalawang artista. Nagalit si Riona nang malaman niyang alam na pala ni Ajin na si Manager Hang ang kanyang tagaloob at siya mismo ang nag-utos kay Manager Hang na ilabas ang lihim na file mula sa drawer ng direktor. Umamin si Manager Hang na ayaw niya talagang gawin yon, ngunit napilitan siya dahil pinahiram niya ng pera ang ama niya at pagkatapos ay binantaan siyang bayaran agad ang utang kaya wala siyang choice. Hindi tinanggap ni Ajin ang paghingi ng tawad ni Manager Hang. Sa halip, gusto niyang tulungan siya nito at nagplano sila para ipahamak si Riona. Pagbalik ni Ajin, sinundan niya si Riona at inudyukan ito. Ipinaliwanag niya na kung magkaroon ng headline tungkol sa isang A-list star na umatake sa isang junior, tiyak na magiging malaking iskandalo, masisira ang imahe, mawawala ng advertising contracts, at magiging target ng batikos habang buhay. Nakatayo si Ajin sa itaas ng pinto at sinabi kay Riona na lumuhod at magmakaawa, inuulit ang mismong sinabi nito sa kanya noong nasa parking sila. Ngunit idinagdag ni Ajin na nagbibiro lang siya. Kung hindi siya hinawakan at sinaktan ng senior, wala siyang dahilan para ilabas ang video. Pagbalik niya sa party, nagulat si Ajin nang makita ang dating kapitan ng pulis na nagbanta sa kanya tungkol sa kaso ng ama niya. Tinanong nito kung naiisip ba niya kung paano nabubuhay ngayon ang may-ari ng coffee shop, isang lalaking nawasak ang buhay dahil sa kanya. Naramdaman ni Riona na may nangyari sa pagitan ng dalawa kaya sinundan niya sila, kumuha ng mga larawan ng kapitan at ipinadala iyon sa isang tao upang humingi ng investigasyon. Sigurado siyang may hawak si Ajin sa kapitan. Nakatayo sa likod, narinig ni Junseo ang lahat. Pagdating ni Junseo sa bahay, nadatnan niyang naghihintay si Ajin. Nagyakap sila matapos ang mahabang panahon ng pagkakalayo. Inamin ni Junseo na sobrang nasasaktan siya at miss na miss niya si Ajin. Inamin din niyang pagod na siya, ngunit ang salitang tigil ay hindi alam ni Ajin. Patuloy niyang minamanipula si Junseo at humihingi ng tulong. Sinabi niyang balak niyang kunin ang puso ni Inkang at hindi alam ni Junseo ang isasagot. Sa araw din iyon, nakipagkita si Inkang kay Ajin dahil may sasabihin siya. Alam niyang scripted mula pa noon ang video kung saan sinampal siya ni Riona. Dati, katulad din siya ni Ajin dahil gusto niyang umakyat sa pinakamataas na posisyon, gumawa siya ng mali sa kasamahan at inagaw ang posisyon nito. Lubos iyon niyang pinagsisisihan hanggang ngayon. Pinayuhan niya si Ajin na hindi kailangan tapakan ang iba para magtagumpay. Hindi naniwala si Ajin, ngunit sinabing nais niyang pagsisihin din ni Ajin ang mga ginagawa niya. Bilang nakatatanda, sinabi niyang susuportahan niya si Ajin. Pag-uwi ni Ajin, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapitan na gustong makipagkita para tapusin ang usapan. Nagbanta itong ibubunyag ang masamang nakaraan niya kung hindi siya pupunta. Napilitan si Ajin na pumunta sa bar. Nagkataong naroon din si Inkang at agad siyang nakilala. Pumasok si Ajin sa silid na itinuro ng kapitan at nakita niya ang mga kabataang nalululong sa bisyo. Patuloy na tumatawag ang kapitan, sinasabing ang magiging kinabukasan niya ay katulad ng mga naroon, tulad ni Hudi, dating baguhan sa industriya na nawasak ang karera dahil sa karahasan sa paaralan. Araw-araw, bar hanggang bar ang takbo ng buhay nito at sinabing ganoon din ang mangyayari kay Ajin. Tahimik na umalis si Ajin at nadaanan niya si Inkang na nagulat na nakita siya sa ganoong lugar. Ipinaliwanag ni Ajin na may tumawag sa kanya at hindi talaga niya gustong pumunta roon. Tinanong siya ni Inkang kung sino ang nag-utos sa kanya para pumunta sa VIP room at sinabi ni Ajin na si Adi iyon. Hindi siya makapagsalita pa kaya pinaalis siya ni Inkang sa kotse. Sumali na si Jaiho sa isang detective agency at ang una niyang gawain ay imbestigahan ang isang pulis na kapitan pala. Sinundan agad ito ni Jaiho sa isang kainan, sinadyang mabangga upang mabuhos ang pagkain. Pagkapasok ng kapitan sa banyo, naglagay si Jaiho ng device sa telepono nito. Pagkatapos, sinundan niya ito sa isang coffee shop kung saan may appointment ang kapitan sa isang reporter. Nagulat si Jaiho nang marinig na binanggit nito ang pangalan ni Ajin sa isang kaso ng pagpatay, kaya bumalik siya sa opisina upang tanungin ang boss kung sino ang kumuha ng serbisyo nila. Nang makumpirma ang impormasyon, nakipagkita si Jaiho kay Junseo at tinanong kung bakit nasangkot si Ajin sa kasong nangyari sa kwarto sa itaas. Inihayag ni Junseo na ang biktima ay ama ni Ajin, ngunit hindi kasangkot ang babae.
Sinubukan ng pulis na bitakin noon si Junseo, na disiplina ito, kaya ngayon ay nagbabalak maghiganti. Ang mga kasinungalingan ni Junseo ay madaling pinaniwalaan ni Jae-ho. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Junseo kay Ajin na alam na niya ang mga kilos ng pulis at pinayuhan siyang huwag mag-alala dahil may tutulong sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, dumating agad si Jae-ho. Nang makita niya si Ajin, agad niya itong niyakap at masayang nagkwentuhan sila dahil 4 na taon na silang hindi nagkikita. Upang tulungan si Ajin na makuha ang puso ni Inkang, nagpa siya sina Junseo at Jae-ho na patuloy siyang imbestigahan. Si Inkang ay hindi sikat na miyembro ng idol group noon, ngunit nakilala siya bilang special MC sa isang music show hanggang sa naging aktor at nakilala si Miss Miji. Nagdusa rin siya sa depression, panic disorder at drug addiction. Namatay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya, ang ama ay naaksidente sa trapiko noong siya ay 8 taong gulang at ang ina ay nagpakamatay 1 taon bago iyon. Nanirahan siya kasama ang lola at ang nakababatang kapatid. Sa mga araw na walang shooting, umuwi siya sa bahay ng lola. Kahit gaano siya kapagod, sinasagot niya palagi ang tawag ng matanda. Nakakuha rin si Jae-ho ng diary ng lola at sa pamamagitan nito, nalaman ni Ajin ang paboritong pagkain ni Inkang at ang pang-araw-araw na gawain ng kanyang lola. Pumunta si Ajin sa templo noong araw na yon dahil alam niyang nandoon ang lola ni Inkang upang makabuo ng magandang impresyon. Gaya ng inaasahan, nagustuhan siya ng matanda. Bukod dito, inupahan ni Ajin ang isang apartment na katabi mismo ng tirahan ng lola ni Inkang. Kinabukasan, nag-order si Ajin ng maraming kahon ng kakanin bilang regalo kay Manager Hang. Sinadya niyang umorder ng marami, ngunit nagkunwari siyang napindot lamang ang malindami. Dahil dito, napagpasyahan niyang ipamigay ang ilan sa mga kapitbahay. Pagkatapos, dinala niya ang bahagi ng kakanin sa lola ni Inkang. Nang makita siya ng matanda, agad niya itong nakilala dahil nakita niya si Ajin sa templo kahapon. Inimbitahan niya si Ajin na kumain sa bahay dahil kaarawan ng ina ni Inkang. Bilang isang artista, napakagandang oportunidad iyon para kay Ajin. Parang isda sa tubig ang kilos niya at napaluha pa siya nang makita ang pagkain sa mesa na siyang nagpausisa sa matanda. Nang dumating si Inkang at makita silang magkasama, walang salita niyang hinila si Ajin palabas, galit at gustong malaman kung bakit nasa bahay ng lola niya ang babae. Ipinaliwanag ni Ajin na bagong lipat si Manager Hang, tinulungan niya itong mamigay ng kakanin, nagkataong nakilala ang matanda at hindi niya alam na lola pala ito ni Inkang. Ngunit ayaw makinig ni Inkang at pinaalis si Ajin, kaya ginamit niya ang huling taktika. Alam ni Ajin ang madilim na buhay ni Inkang, kaya sinabi niyang pinag-uusapan ng mga tao ang malapit nitong kamatayan, na mukha itong malungkot at marupok, at ang lahat ay nagkukunwaring nag-aalala pero walang nagsasabi ng totoo sa kanya. Idinagdag ni Ajin na siya lamang ang tunay na nababahala. Nakita niyang hindi matatag si Inkang, kaya hindi niya maiwasang mag-alala para dito. Matigas na sinabi ni Inkang kung may nagsabi ba kay Ajin na gawin ang lahat ng ito, at huwag na raw siyang magpakita sa kanya. Mainit na sagot ni Ajin na dati niyang hinahangaan ang nakatatanda bilang kasamahan, pero napagtanto niyang maling akala lamang iyon, isa lang siyang duwag. Sa kabila ng panlalait na iyon, hindi pa rin sumuko si Ajin sa planong makipag-date kay Inkang. Isa itong mahalagang hakbang para sa kanya, isang taong magagamit niya para umakyat sa tuktok. Inamin ni Ajin na ang sinabi niya kay Inkang ay pawang kasinungalingan lamang, ngunit nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Nagtaka siya kung aling salita ang tumama sa puso ni Inkang. Sinabi pa niyang kung kaya niya, makikipag-date siya kay Inkang ng 1 taon, at kapag nakamit na niya ang layunin, iiwan niya ito. Nang araw na yon, galit na hinanap ni Inkang si Miss Miji. Dumalo na siya sa parangal at kinunan ang drama ayon sa kahilingan nito, ngunit ngayon ayaw na niyang magkaroon ng kinalaman kay Ajin. Naramdaman niyang lumabis ang ginagawa nito kaya hindi na siya komportable, at sabay pa nito, gusto niyang mag-post ng pamamaalam kay Riona. Kinabukasan, kumalat ang balita na naghiwalay sina Inkang at Riona matapos ang 1 taon. Nang malaman nito, nagalit si Riona at hiniling sa reporter na kunin agad ang impormasyon ni Ajin mula sa pulis. Sa kabilang banda, tinawagan din ng kapitan ang reporter matapos ihanda ang mga dokumento at gusto niyang makipagkita sa dating lugar upang mag-usap. Sa sandaling iyon, biglang sumugod si Jae-ho para idroga ang kapitan at dinala ito sa isang bukas na bukid. Nakakuha naman si Junseo ng mahalagang impormasyon na magpapatahimik sa kanya dahil nahuli ang anak ng kapitan na babae na naglalaro ng mahjong sa Amerika. Nakatanggap ang reporter ng mensahe mula sa kapitan na ang hinala tungkol kay Ajin bilang mamamatay tao sa sariling ama ay hindi totoo. Nang malaman ni Jae-ho na balak ni Ajin makipag-date kay Inkang, nagalit siya para kay Junseo dahil gusto ni Junseo ang babae. Kung siya si Junseo, pipigilan niya si Ajin. Bigla namang nakipagkita ang lola ni Inkang kay Ajin at mula noon ay nakaramdam si Ajin ng pagkabalisa. Pumunta siya upang humingi ng tawad at nais niyang makita muli si Ajin. Inihayag niya na binalaan niya si Inkang at gusto niyang malaman kung bakit umiyak si Ajin noon. Sinabi ni Ajin na naalala niya ang kanyang yumaong ina nang makita ang batang repolyo sa mesa, na paboritong pagkain ng kanyang ina. Pero sa totoo lang, iyon ang paboritong pagkain ni Inkang. Samantala, pinanood ni Inkang ang romantikong pelikula na ginawa nila ni Ajin at naalala niya ang mga sinabi nito noong araw na iyon. Sa totoo lang, medyo naapektuhan din si Inkang nang tamaan ni Ajin ang kanyang kahinaan. Pagkatapos, humingi ng tawad si Inkang kay Ajin sa nangyari at inimbitahan siyang kumain ngayong gabi. Lihim na natuwa si Ajin na nakuha na niya ang atensyon. Bago ang kanilang tagpuan, tinawag ni Ajin si Jae-ho sa bahay dahil kailangan niya ng tulong. Nang gabing iyon, nagkunwaring delivery man si Jae-ho para sundan si Inkang at sinadyang banggain ang kotse nito na parabang aksidente.
Dahil nagmamadali, sinabi ni Inkang kay Jaiho na kontakin na lang ang kumpanya niya at lutasin ito. Pero ang trabaho ni Jaiho ay pigilan si Inkang para mahuli siya sa date nila ni Ajin, kaya hindi niya ito basta pababayaan. Nang akmang tatawagan na ni Inkang si Ajin, hinablot ni Jaiho ang telepono at nahulog iyon sa kanal. Samantala, nasa restaurant na si Ajin at maayos na umuusad ang kanyang plano. Samantala, biglang nakipagkita si Junseo kay Riona dahil gusto niyang may kasama. Hindi siya masaya nang malaman na kasama na ngayon ni Ajin si Inkang. Hindi siya natutuwa sa planong date ng dalawa pero wala siyang magawa para pigilan iyon. Pagkatapos nito, habang lasing, nakita ni Junseo ang dalawang lalaki sa harap ng larawan ni Ajin na pinupuri ang kagandahan nito. Nagselos siya kaya sinubukan niyang labanan ang mga lalaki pero hindi kaya ng isa laban sa dalawa. Nabugbog si Junseo kaya tumakbo si Riona upang ipagtanggol siya. Nang makita ang tapang ni Riona, umurong ang dalawang lalaki. Samantala, sumakay ng taxi si Inkang dahil nabutas ang gulong ng kotse niya pero naipit siya sa trapiko. Napilitan siyang tumakbo papunta sa restaurant. Pagdating niya, nakita niya si Ajin sa labas dahil oras na ng pagsasara at sarado na ang restaurant. Agad siyang humingi ng paumanhin at ipinaliwanag ang nangyari sa daan. Pinagalitan niya si Ajin dahil naghintay ito sa labas kahit napakalamig. Sinabi ni Ajin na natakot siyang baka hindi sila magkita kaya naghintay siya roon. Ibinigay niya kay Inkang ang scarf niya dahil nag-aalala siyang manipis lang ang suot nito. Ang matatamis na salita at mabait na kilos na yon ay mabilis na gumuho kay Inkang. Hindi na niya hinayaang magsalita pa si Ajin at agad niyang inilapit ang isang matamis na halik sa mga labi nito. Para bang bumukas ang puso ni Ajin nang matagumpay ang kanyang plano. Samantala, nakahiga pa rin si Junseo sa kalsada, puno ang isipan ng mga alaala kasama si Ajin. Alam niyang may kasama na ang taong mahal niya, ngunit wala siyang magagawa. Dahil mahal na mahal niya si Ajin, tinatanggap niya ang lahat ng ginagawa nito kahit siya ang nasasaktan. Ang sandaling naghalikan sina Inkang at Ajin ay nakita ng reporter na si Hewood at si Jaiho ay nagre-record din ng eksena ayon sa plano ni Ajin. Umalis na sina Riona at Junseo sa pub, sobrang lasing na si Riona para malaman ang nangyayari sa paligid. Wala namang alam si Riona kaya kinuha ni Junseo ang telepono. Nagtaka siya tungkol sa relasyon ni Inkang at Ajin matapos makita silang naghahalikan. Alam na ito ni Junseo kaya hindi na siya nagulat at nag-text siya kay Ajin para ipaalam na alam na ng reporter ni Riona. Kinabukasan, lumabas sa pahayagan ang kwento ng pag-ibig ni Inkang at Ajin. Tiniyak ni Ajin kay Miss Miji na hindi basta-basta ang relasyon nila kundi isang seryosong pagtingin. Humingi rin ng paumanhin si Inkang kay Miss Miji sa nangyari, bagamat hindi siya natatakot sa mga batikos ng mga manonood. Dahil mahalaga sa kanya ang relasyon kay Ajin, nangangako siyang panagutan ang anumang mangyari. Umaasa si Inkang na susuportahan ni Miss Miji ang kanilang relasyon, ngunit wala itong magawa. Nang gabing iyon, nakipagkita si Ajin sa reporter na si Haegood at sinabing wala siyang mawawala sa iskandalong ito, bagkus mas napapansin pa siya ng marami. Alam ni Ajin na kapatid ni Riona si Mr. Haegood, kaya hiningi niya ang opinyon nito tungkol sa paghinto ng trabaho sa kabilang panig para sumama sa kanya. Kapalit nito, ibibigay niya ang eksklusibong karapatan sa love story nila ni Inkang. Malinaw na pera ang habol nito kaya napakaakit ng alok. Binigyan ni Ajin si Mr. Haegood ng USB na naglalaman ng mga intimate photos nila ni Inkang na nakuha ni Jaiho. Gusto niyang i-publish ito sa dyaryo kaagad. Kinabukasan, puno ang mga pahayagan ng love story ni Ajin at Inkang at nahati sa dalawang grupo ang mga tagahanga. Ang mga sumusuporta ay nagsasabing bagay na bagay sila, habang ang mga tumututol ay pinupuna si Inkang dahil kakahiwalay lang niya kay Riona. Nagbalak si Ajin para pabagsakin si Riona. Inayos niya na makipagkita si Manager Hang sa isang lalaki, si Jaiho. Nang makainom na si Manager Hang, nagsimula siyang magbunyag ng mga sikreto ni Riona at ito ang pagkakataon ni Jaiho para makabawi. Nahihirapan ngayon si Riona dahil sa clip ng paghampas niya kay Ajin kahapon. Ayaw makisama sa kanya ng ibang aktor, ngunit iginiit ni Riona na karapat-dapat si Ajin sa sampal na yon. Hindi basta-basta ang babaeng yon, dapat daw makinig ang lahat. Galit na galit si Miss Miji at ayaw na niyang makinig pa kay Riona. Sa labas, biglang nakatanggap si Riona ng video mula sa manager ng ospital tungkol sa kanyang lihim. Ilang taon na ang nakalipas, nahuli siyang nagmamaneho ng lasing at ang manager ang umako ng kasalanan para sa kanya. Sa sandaling iyon, unti-unting lumitaw si Ajin sa likuran. Naintindihan ni Riona na si Ajin ang nasa likod ng video. Namutla ang mukha niya para siyang nawalan ng dugo. Lumingon siya upang makiusap kay Ajin na huwag ipalaganap ang video, ngunit hindi pinansin ni Ajin ang sinabi niya. Hindi madaling kalimutan ni Ajin ang nangyari kay Riona. Huli na ang lahat dahil naipamahagi na niya ang video. Napuno ang telepono ni Riona ng mga mensahe mula sa mga taong gustong malaman ang nangyari. Pinayuhan ni Ajin si Riona na umalis ng tahimik at huwag nang isipin pang bumalik sa showbiz. Sabi pa niya na huwag itong hihingi ng tulong sa kanya. Ang mapang-uyam na tono ay nagpabaliw kay Riona, ngunit wala siyang magawa. Sa mga sumunod na araw, lumago ang relasyon ni Ajin at Inkang at inimbitahan siya sa kaarawan ng lola ni Ajin. Lagi silang magkasama kahit saan at hayagang nagkakahawak kamay sa harap ng kamera. Nagpo-post pa sila ng mga larawan ng kanilang paglalakbay sa social media. Si Inkang ay tapat ang pagmamahal kay Ajin, habang si Ajin ay gusto lamang makamit ang sarili niyang layunin. Noong araw na yon, nagdala si Riona ng pagkain kay Junseo dahil alam niyang hindi ito kumakain kapag nagsusulat. Doon, inimbitahan siya ni Riona na manood ng premiere ng pelikula ni Ajin.
Gusto lang niyang makita kung gaano nakahusay umarte si Ajin ngayon. Nang gabing yon, pareho silang dumalo sa premiere. Hindi masaya si Junseo nang makita sina Ajin at Inkang na magkatabi. Naaalala niya ang pangako ni Ajin noon na isang taon lang siya makikipag-date kay Inkang. Hindi niya alam kung tutuparin pa rin ni Ajin ang pangakong iyon. Noong araw na yon, nakita ni Songhee si Ajin sa mall. Malinaw pa rin sa isip ni Songhee ang lahat ng ginawa ni Ajin sa kanya. May galit siyang iniingatan sa kanyang puso, kaya nagpasya siyang ibunyag ang tunay na pagkatao ng artista. Mula sa pagbibigay ng mabibigat na gawain, pagnanakaw ng pera ng kaibigan, at pag-akusa sa kanya ng pagnanakaw na naging dahilan ng paglipat niya ng paaralan, pinatunayan ni Songhee na lahat ng kanyang sinabi ay pawang katotohanan. Agad na kumalat sa media ang balita tungkol sa masamang nakaraan ni Ajin. Ngunit tiniyak ni Ajin kay Miss Miji na gawa-gawa lang ito. Noong estudyante raw siya, huwarang mag-aral siya. Naniwala si Miss Miji at pinayuhan siya na mag-ingat at huwag hayaang lumabas ang ganitong mga artikulo dahil sikat na artista na siya ngayon at malaki ang magiging epekto ng anumang negatibong balita. Ipinagtapat ni Inkang kay Miss Miji ang nararamdaman niya para kay Ajin. Sobrang saya niya kapag kasama ito para daw panaginip lamang. Pero kasabay ng kagalakan ay natatakot din siya baka isang araw bigla silang maghiwalay. Mahal na mahal ni Inkang si Ajin, naisip pa nga niyang pakasalan ito sa hinaharap pero hindi pa niya natatanong si Ajin tungkol dito. Biglang pumunta ang amo kay Ajin ng araw na yon. Nagulat siya pero nagpanggap na masaya. Tinanong siya ng amo kung komportable na ba siya ngayon, kung nakuha na ba niya ang lahat ng gusto niya. Sumagot si Ajin ng pasasalamat at tinanong kung ano kaya ang tingin nito sa kanya. Sa tingin ba nito magiging mabuting tao siya magpakailanman? Biglang dumating ang lola ni Inkang at naputol ang tensyon. Kilala rin pala niya ang amo dahil nagboluntaryo ito sa kulungan dati kaya nagkakilala sila. Nang gabing iyon, tumawag si Ajin kay Jaeho at binigyan siya ng bagong misyon. Nandoon din si Junseo at sa ekspresyon niya, alam niyang si Ajin lang ang kausap ni Jaeho. Gusto malaman ni Junseo kung ano ang hiniling ni Ajin pero ayaw sabihin ni Jaeho. Ang totoo, ang hiniling ni Ajin ay bantayan ang kanyang boss. Kinabukasan, pinuntahan ni Miss Miji si Junseo. Habang nag-uusap sila tungkol sa pag-adapt ng kanyang akdang Hibernation, maraming kumpanya ang gustong gawing pelikula ang gawa ni Junseo, pero pinili lamang niya ang kumpanya ni Miss Miji kung si Ajin ang magiging bida. Nang malaman ni Inkang nakasali si Ajin sa pelikulang Hibernation, tumutol siya. Napansin niyang pagod si Ajin kamakailan at gusto niyang magpahinga ito. Nagtataka siya kung bakit kailangan si Ajin. Dapat talaga si Ajin para sa proyektong iyon, sabi ni Miss Miji, dahil iyon ang kondisyon ng orihinal na may akda. Nang umuwi si Junseo ng gabing iyon, naghihintay na si Ajin. Tinanong niya si Ajin tungkol sa dating pangako, bakit pagkalipas ng isang taon ay ayaw pa rin niyang makipaghiwalay kay Inkang. Mahal na ba niya ito? Hindi sumagot si Ajin. Sa halip, tinanong niya si Junseo tungkol sa chismis na nakikipag-date siya kay Riona. Inihayag ni Junseo na ang dahilan ng pagiging malapit kay Riona ay para protektahan si Ajin para mapigilan niya ito sa pananakit kay Ajin. Hahalikan sana ni Junseo si Ajin ngunit hindi nagawa dahil sa biglaang pagdating ni Riona. Galit niyang tinanong kung ano ang ginagawa nila at sinabi ni Junseo na nag-uusap lang sila. Kung gusto mong magsalita, lumabas kayo. Bakit nasa kwarto? Hindi pinansin ni Ajin ang mga sinabi at umalis agad. Sinubukan ni Riona na humingi ng paliwanag, ngunit pinigilan siya ni Junseo. Kamakailan, sinundan ni Jaeho ang amo ayon sa kahilingan ni Ajin. Pumunta ito sa puntod ng ama ni Ajin at umamin na nagkamali siya. Walang kakaiba kaya pinayuhan ni Jaeho si Ajin na huwag mag-alala. Nag-aalala tungkol sa kanya, nag-organisa si Inkang ng pribadong birthday party para kay Ajin. Pinasalamatan niya si Ajin sa pagiging kasama niya nitong nakaraang taon, panahong napakahalaga at masaya para sa kanya. Sa pagkakataong ito, nais na ni Inkang mag-propose kay Ajin. Ilalabas na sana niya ang singsing nang biglang dumating si Riona para sirain ang sandali. Alam na niyang nandoon silang dalawa at kung ano ang balak, kaya dinala niya si Junseo. Walang anumang emosyon ang mukha ni Junseo nang tumingin siya kay Ajin. Dito, inihayag ni Riona na kay Inkang na dating magkaklase sina Junseo at Ajin. Nagulat si Inkang dahil hindi niya ito alam noon. Iginiit ni Ajin na magkapatid sila, hindi magkaklase. Noong bata pa sila, muling nag-asawa ang kanilang mga magulang kaya sila nagsama. Tinanong niya si Ajin kung bakit pumunta siya sa bahay ni Junseo ng gabi. Sinabi ni Ajin na gusto niyang pag-usapan ang pelikulang Hibernation at magalang na tinanggihan ang papel. Bakit ka nagsisinungaling ng ganyan kasimple? Ang dalawang taong nasa kwarto ay hindi mukhang nag-uusap tungkol sa trabaho. Nakaramdam ng hindi komportable si Inkang kaya humingi siya ng pahintulot na lumabas sandali at agad namang sumunod si Ajin. Alam ni Riona. Ano ba ang relasyon ni Ajin at Junseo? Nagtataka siya kung bakit sa dami ng babae, si Ajin pa rin ang pinili ni Junseo. Pinayuhan niya si Junseo na tumigil. Di ba nakita mo kung paano siya nag-alangan nung nahuli kayo? Napakasama niyang tao. Sa kabilang banda, nasa bahay ni Ajin ang lola ni Inkang at habang kinukuha ang pinggan, aksidente siyang nasugatan. Agad siyang naghanap ng gamot at doon niya natagpuan ang kanyang notebook na ikinagulat niya. Tinanong ni Inkang si Ajin kung bakit hindi niya sinabi na magkapatid sila. Alam ko hindi mo kasi tinanong kaya hindi ko sinabi. Ngayon, kung curious ka, magtanong ka lang. Sasagutin ko lahat. Doon nakatanggap si Inkang ng tawag mula sa kapatid na natagpuan ang notebook na nawala isang taon na ang nakalipas at nagulat si Ajin sa pagbanggit nito. Hindi alam ni Inkang na natagpuan ang notebook sa bahay ni Ajin.
Ang alam lang niya ay magluluto siya para sa kaarawan ni Ajin ngayon, ngunit pagod na siya kaya umuwi na. May night flight din si Inka ngayong gabi, kaya pinapunta niya si Ajin para tingnan kung okay lang ang lola niya. Agad na pinapunta ni Ajin si Jaeho sa bahay nila, at pagdating niya, nakaupo pa rin ang lola na may hawak na notebook sa harapan. Sa labas, kakasakay lang ni Junseo ng taxi, at sa sandaling iyon, nakarinig sila ng napakalakas na ingay. Agad na tumakbo ang dalawa para tingnan at nakita ang lola ni Inkang na nakahiga sa hagdanan. Binigyan ni Junseo si Ajin ng mapaghinalang tingin tungkol sa pangyayaring ito. Ang lola ni Inkang ay dinala sa ospital sa kritikal na kalagayan, ngunit sa huli ay hindi na siya nakabangon. Hindi napigilan ng magkapatid ni Inkang ang kanilang damdamin sa libing ng kanilang lola. Nawalan sila ng mundo. Dumating ang boss para bisitahin sila, at kinukuha rin ng mga pulis ang patotoo ni Ajin bago at pagkatapos niyang mahulog. Sabi ni Ajin, dahil hiniling ni Inkang, pinuntahan ko ang bahay niya. May pusa raw siyang gustong ipakita sa akin. Madalas din niyang pakainin ang mga pusa sa lugar. Pagkatapos pakainin ang pusa, tumayo siya, tapos bigla siyang nahilo at nahulog mula sa hagdanan. Samantala, hinanap ng kapatid ni Inkang ang boss para magtanong tungkol sa kaso noon pagkatapos nilang magkita sa templo. Naghanap siya ng mga balita tungkol sa kaso. Ang biktima ay ang ama ng empleyado ng restoran ng boss. Nagkataon ding alam niya na ang dating empleyado ay si Ajin, kaya gusto niyang malaman kung may kinalaman ba siya sa kaso. Ngunit biglang sinabi ng boss na walang koneksyon si Ajin sa insidenteng iyon. Malapit lang pala si Ajin, kaya narinig niya ang lahat. Agad niyang tinanong sa boss kung bakit siya pinoprotektahan, samantalang ito na ang pagkakataon niyang maghiganti. Inamin ng boss na noong unang taon niya sa kulungan, iniisip niya kung paano siya maghihiganti pag nakalaya siya. Sa ikalawang taon, paulit-ulit niyang tinanong kung bakit siya ang napagbintangan. Sa ikatlong taon niya roon, unti-unti niyang tinanong ang sarili kung ano ba talaga ang nagtulak kay Ajin para gumawa ng ganoon kalupit na bagay. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang timbang ng kanyang damdamin. Pagkaraan pa ng isang taon, napalitan ng awa ang galit, awa para sa batang minsang naligaw at walang matatag na sandalan. Iniisip niya, kung may totoong nakatatanda sanang umalalay at gumabay sa'yo noong bata ka pa, marahil iba ang direksyong tinahak mo. At sa huling taon niya sa loob, gumawa siya ng desisyon. Ipagdarasal ka raw niya si Ajin at palagi niyang iniisip kung kaya ba niyang maging ganoong klaseng gabay na hindi mo naranasan noon. Sa mga pagninilay na yon, tuluyang nawala ang bigat ng sama ng loob na daladala niya. Sinabi niya na huwag kang mangamba. Kapalaran lang daw niya ang pinagdaanan niya noon at hindi mo iyon kasalanan. Ang tanging hiling niya ay mamuhay ka ng may pag-alala na may isang taong taos pusong nagmamalasakit sa iyo, kahit hindi mo man ito nakita o naramdaman noon. Subukan mong mamuhay ng ganoon, buo, may direksyon, at hindi na inuulit ang mga pagkakamaling dati nagpalugmok sa iyo. Para sa kanya, iyon ang tunay na paraan ng paghihiganti, ang pinakamabuti at pinakamakataong paghihiganti na maaari niyang ialay. Pag-uwi ni Ajin, dumating si Junseo para magtanong tungkol sa kaso ni Lola Inkang. Hindi ito itinanggi ni Ajin, ngunit hindi rin niya inamin na siya ang may kagagawan. Sinabi lang niya na nagsimula siyang makaramdam ng hindi komportable, na hindi na dapat samantalahin ang sitwasyon, at alam niyang sinadya mo siyang lapitan. Hindi matanggap ni Junseo ang sinabi ni Ajin at iginiit niyang wala siyang pinagsisisihan. Kinabukasan, sinabi ng kapitbahay kay Inkang na malakas ang iyak ni Lola Inkang noong gabing iyon at tumigil lang nang pumasok ang isang babae. Nang dinala niya ang lugaw, may nakita siyang kakaiba sa pintuan, tinamaan ni Lola ang babae sa dibdib habang sinasabing nagtiwala siya sa isang taong nanlinlang sa buong pamilya. Idinagdag ng kapitbahay na naglagay sila ng kamera sa room 409 dahil sa nawawalang sulat, kaya kung nahulog si Lola doon, nakunan ito sa video. Pumunta agad si Inkang sa room 409 para magtanong, pero sabi ng may-ari, kinuha na raw ng pulis ang video. Hindi niya alam na si Jaeho pala yon na nagpapanggap lang na pulis. Dinala ni Jaeho ang video kay Junseo at sinuntok siya. Nang pinaghinalaan ni Junseo si Ajin, iginiit ni Jaeho na walang kasalanan si Ajin kahit hindi pa niya napapanood ang video. Bubuksan sana ni Junseo ang video pero wala siyang lakas ng loob. Kasabay nito, dumating si Riona. Nagtaka siya kung ano ang laman ng video at bakit nag-alinlangan si Junseo. Sinabi ni Junseo na nakakatakot iyon kaya wala siyang tiwala panoorin. Pinayuhan siya ni Riona na itapon na lamang ang video. Lumapit si Ajin kay Inkang nang mabalitaan niyang balak nitong magretiro at nalaman din niyang plano siya nitong pakasalan pagkatapos. Hindi ito ikinasya ni Ajin, lalo na nang mag-ingay ang press tungkol sa singsing na binili ni Inkang para sa kasal. Dahil dito, nagalit ang direktor. Nag-aalala siyang makaapekto sa audience ang personal na issue ni Ajin, kaya ayaw niyang ibigay ang pangunahing papel sa kanya. Medyo nagalit si Ajin kay Inkang dahil napahiya siya sa harap ng direktor dahil sa kanya. Dito rin niya gustong wakasan ang kanilang relasyon. Nagulat si Inkang na dahil lamang sa maliit na bagay, gusto na siyang hiwalayan ni Ajin. Iginiit ni Ajin na hindi na siya ang dating siya. Ang Inkang na kilala niya noon ay tila nawala na ngayon, hindi niya mapigilan ang damdamin niya at patuloy siyang nagsasalita na parang nalilito. Ayaw talaga ni Ajin magpakasal ngayon. Ayaw niyang matawag na bulaklak na may-ari at mawala ng mga papel sa pelikula. Nagulat si Inkang sa pagbabago ni Ajin, ang mahinhin na babae kahapon ay tila ibang-iba ngayon. Tiningnan siya ni Ajin at tinanong, hindi mo ba gusto ang itsura ko ngayon? O gusto mo bang umiti ako habang nagpapaalam? Mas madali siguro iyon para sa'yo. Hindi makapaniwala si Inkang at sana raw ay panaginip lang iyon. Gusto niyang malaman kung bakit nagkaganoon si Ajin.
At hindi na nagtago si Ajin, inamin niyang kinuha niya ang notebook ng lola ni Inkang para makuha ang loob nito at maipilit ang isang pagkikita. Natuklasan niya ang notebook sa bahay ilang araw ang nakalipas. Alam na niya kung anong klaseng tao si Inkang, at nang malaman niya yon, nagulat siya kaya ganoon ang naging kilos niya. Galit na tinanong ni Inkang kung ano ang ginawa ni Ajin sa lola niya. Sinabi ni Ajin na sinabi lang niya ang totoo. Kung hindi siya pakakawalan ni Inkang, sa tuwing isipin siya bilang isang nakatatanda, para siyang mararamdaman ang impyerno. Kaya tanggapin na niya yon. Tungkol naman sa balita ng paghihiwalay, kakausapin niya ang kakilala niyang mamamahayag upang mailathala sa tamang panahon. Ang opisyal na dahilan, lumayo ang relasyon dahil sa abalang schedule. Habang pauwi, tinawagan ni Ajin ang mamamahayag upang ilabas ang balita. Nalaman ito ni Miss Miji at tumawag sa kanya, ngunit hindi niya sinagot. Pagkatapos, tinawagan niya si Jaeho dahil may kailangan silang pag-usapan. Pagdating sa meeting point, natuklasan ni Jaeho na may sumusunod kay Ajin. Agad niya itong binalaan, kaya kaagad na pinaharurot ni Ajin ang sasakyan at tumakas. Hinabol din ni Jaeho ang kotseng sumusunod kay Ajin at pinahinto ito. Lumapit siya upang magtanong, ngunit biglang dumating ang ibang grupo at hinila siya sa gilid. Wala siyang nagawa kundi tumayo at tanggapin ang pambubugbog. Maya-maya, tumawag si Ajin kay Jaeho upang itanong ang tungkol sa kotseng sumusunod sa kanya. Hindi sinabi ni Jaeho ang totoo at idinahilang mga paparazzi lamang ang mga iyon at naipaalis na niya. Kinabukasan, nabasa ni Ryo na ang balitang opisyal nang naghiwalay sina Ajin at Inkang. Nalito siya sa pangyayaring iyon. Samantala, biglang itinapon ni Inkang ang sigarilyo sa lababo at ibinuhos ang lahat ng alak na iniinom pa niya. Nang gabing iyon, dinala ni Miss Miji ang sopas para kay Inkang dahil alam niyang lasing ito. Pagpasok niya sa bahay, paulit-ulit niyang tinawag si Inkang ngunit walang sumagot. Sa sandaling iyon, nagulat siya nang makita si Inkang sa bathtub. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at buong sakit na sumigaw ng pangalan nito. Kinabukasan, pumunta si Junseo sa ospital upang bisitahin si Jaeho. Hindi alam ni Jaeho kung sino ang mga nanakit sa kanya, ngunit naaalala niyang isa sa kanila ay may tattoo na cross. Sa parehong oras, nagulat ang TV tungkol sa pagpapakamatay ni Inkang. Nagkatinginan lamang sina Junseo at Jaeho matapos marinig ang nakakagulat na balita. Galit na lumapit si Junseo kay Ajin upang ipaalala ang sinabi nito sa kanya noon na normal lang ang naging date nila, na naghiwalay sila at magiging maayos lang si Inkang. Ngunit itinanggi ni Ajin na may kinalaman siya sa nangyari. Para sa kanya, si Inkang ang hindi nakatanggap ng breakup dahil ginawa na niya ang lahat. Tinanong niya kung bakit siya ang sinisisi, gayong si Inkang ang nagdulot noon sa sarili niya. Hindi maintindihan ni Junseo kung bakit hindi makapamuhay ng normal si Ajin. Ngunit iginiit ni Ajin na wala siyang pagkatao kaya hindi dapat siya inaasahan. Sinabi niyang si Junseo ang dahilan kung bakit siya naging ganoon. Kung noong araw na nakita niya ito sa bathtub ay sinagip niya, iba sana ang nangyari. Para kay Ajin, tumayo lamang si Junseo noon at nanood, kaya hindi rin ito maituturing na may pagkatao. Ang pagsisising ibinabato nito sa kanya ay pagsisi rin sa sarili niyang nakaraan. Ipinahiwatig pa ni Ajin na kung gusto siyang iwanan ni Junseo, gawin na lamang nito gaya ng ginawa noon. Kahit iwanan siya at tumakas, hindi niya ito sisisihin dahil si Junseo ang unang taong nanatili sa tabi niya. Ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagdulot ng pressure kay Junseo. Ang pag-iwan ni Ajin kay Inkang ay sumasalamin sa pag-abandona ng pamilya sa kanya, ang kaibahan lamang ay hindi siya naging malakas upang pagtagumpayan yon, samantalang si Ajin ay handang tapakan ang lahat para lamang makasulong. Sa isang sandali, naawa rin si Ajin sa kapalaran ni Inkang, subalit umaasa siyang mauunawaan nito ang kanyang sitwasyon. Ang pag-alis ni Inkang ay ikinagalit ng mga tagahanga nito, at si Ajin ang kanilang sinisi. Naglagay sila ng mga banner sa ulo ni Ajin at naghagis ng mga itlog upang panagutin siya sa nangyari. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating si Songhee upang tulungan si Ajin at inilayo siya mula sa mga galit na tao. Nagulat si Songhee sa marangyang apartment ni Ajin, hindi niya inasahang ang isang ulila ay magkakaroon ng ganoong uri ng pamumuhay. Patuloy niyang ginamit ang masamang nakaraan ni Ajin para mangikil, pinipilit itong magbigay ng 1,000,000 won araw-araw. Dahil hindi sumagot si Ajin, kinuha na lamang ni Songhee ang isang mamahaling bag at itinuring itong katumbas ng 100,000,000 won. Samantala, alam na ni Miss Miji na si reporter Higod ay nag-imbestiga sa pagkamatay ng ama ni Ajin, ngunit tumigil ito matapos makipagkamay sa kanya. Ngayon, nais niyang muling makipagkamay sa reporter, kaya ipinakita niya ang bahagi ng kaso ng ama ni Ajin upang lalo itong mabaon sa gulo. Matapos mag-atubili, muling pinanood ni Junseo ang CCTV footage at nakita niyang hindi sinaktan ni Ajin ang lola ni Inkang. Inamin ni Ajin ang lahat sa matanda noong araw na iyon at nangakong sasabihin ang katotohanan kay Inkang bago makipaghiwalay. Hindi siya sinisi ng matanda. Tinuring pa rin siyang parang apo at nangakong iingatan ang kanilang sikreto. Matapos noon, ipinakita nito kay Ajin ang pusa na pinakakain niya, ngunit bigla itong nahilo at nahulog sa hagdanan. Sinubukan siyang abutin ni Ajin ngunit hindi niya nagawa. Sa ospital, paulit-ulit na nagmamakaawa si Ajin sa langit na iligtas ang babae dahil sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may natitira pa siyang bahagi na pilit niyang itinatago. Pagkaraan ng mga pangyayaring iyon, opisyal nang tinanggal si Ajin ng kumpanya. Nang malaman niya ang balita, nagalit siya at agad na hinanap si Miss Miji upang kausapin. Nalaman ni Ajin na ganoon ang pakikitungo sa kanya dahil sa pagkamatay ni Inkang. Noong una, nang sabihin niyang makikipag-date siya sa isang lalaki, hindi siya pinigilan ni Miss Miji dahil nais lamang nitong kumita mula sa kanilang relasyon.
Hindi ito itinanggi ni Miss Miji at, upang mabawasan ang kanyang pagkakasala, sinabi niyang ibabalik na lamang niya si Ajin sa pinanggalingan nito. Ipinangako ni Miss Miji na gagawin niya ang lahat upang hilahin si Ajin sa putik at ibalik ito bilang suspect sa pagpatay sa kanyang ama. Bilang tugon, sinabi ni Ajin na hindi lamang siya ang dapat sisihin dahil alam ni Miss Miji na matagal nang nalulumbay si Inkang ngunit nagbulag-bulagan lamang siya, lahat dahil sa kanyang kasakiman. Kahit isang taon lang silang magkasama, naunawaan ni Ajin si Inkang ng lubos. Para kay Inkang, mas mahalaga ang isang taon nila ni Ajin kaysa sa 10 taon niyang kasama si Miss Miji. Habang naglalakad si Ajin, parang nabaliw siya nang maalala ang mga banta ni Miss Miji. Sa rurok ng kanyang tagumpay, hindi niya hahayaang hadlangan siya ng sinuman, at ngayon, si Miss Miji ay naging tinik na sa kanyang mata. Nalaman ito ni Junseo at binalaan niya si Miss Miji na babawiin niya ang kanyang puhunan sa kumpanya kung patuloy nitong haharapin si Ajin. Subalit para kay Miss Miji, walang halaga ang pagbabawi ng puhunan. Desidido siyang makipaglaban kay Ajin dahil kumbinsido siyang ipapahamak ni Ajin ang lahat ng tao sa paligid nito. Hindi lamang iyon, nakipag-ugnayan pa siya sa ibang entertainment company upang pigilan sila na makipagtulungan kay Ajin. Nang makorner si Ajin ng mga pag-atake at panggigipit, muling nakaramdam ng takot si Junseo. Natatakot siyang baka gumamit si Ajin ng mga solusyong lampas sa limitasyon, tulad ng dati. Naisip ni Jaeho na kunin ang file ni Ajin kay Miss Miji, ngunit sinabi ni Ajin na wala na yung silbi. Para sa kanya, ang kailangan lang ay maibalik si Miss Miji sa kanyang pamilya. Kinabukasan, biglang inaresto ng pulis si Miss Miji dahil sa akusasyon ng pangungurakot ng bilyong pondo mula sa entertainment company. Bukod pa roon, sinasabing regular niyang minumura at tinatakot ang mga artista gamit ang mga file na naglalaman ng kanilang pribadong impormasyon. Nagbigay rin siya ng malalaking suhol sa mga opisyal ng TV at entertainment reporters upang itaguyod ang mga artista ng kanyang kumpanya. Malinaw na alam ni Ajin ang mga impormasyong ito at hindi niya maitago ang malaking kasiyahan ng marinig ang balita. Samantala, tinawagan ni Junseo ang kasambahay at sinabing malapit na siyang mag-donate ng kidney para sa kanyang ina, kaya hindi niya maalagaan ang kanyang lolo sa mga darating na araw. Narinig ito ni Riona at nagulat sa napakadelikadong desisyon na maaaring magdulot ng panganib sa buhay ni Junseo. Sinisi rin niya ito dahil hindi siya nagsasabi ng mahahalagang bagay kapag kinakailangan. Kapag umiinom si Junseo, palagi siyang nagdadahilan upang umiwas, kaya hindi maintindihan ni Riona kung bakit siya nagagalit pero patuloy pa ring naghihintay. Madalas niyang ipamukha kay Junseo na wala itong pakialam sa damdamin niya, habang mahinahon naman itong sinasabi na dapat siyang tumigil dahil baka masaktan pa siya. Wala nang naidagdag si Riona kaya umalis siyang may mabigat na sama ng loob. Iyon din ang araw na nag-donate si Junseo ng kidney sa kanyang ina. Alam ito ni Ajin, ngunit hindi siya nagtanong, hanggang sa tumawag si Junseo at sinabihan siyang huwag gumawa ng problema dahil ayaw na niyang madagdagan pa ang bigat ng sitwasyon. Sa likod ng lahat, nakikita ang tadhana, si Junseo ay handang magsakripisyo para sa iba. Kahit nasa ganitong kalagayan, hindi siya nag-aalala sa sarili kundi kay Ajin at lagi niya itong pinapayuhan na kumain ng maayos. Sinabi pa niyang hindi na kailangang pumunta si Ajin sa ospital upang bisitahin siya, umupo na lamang ito sa isang tabi at siya na mismo ang lalapit kapag kaya na niya. Nang araw na yon, bigla namang nakatanggap si Ajin ng alok mula sa isang entertainment company. Nangako ang direktor na susuportahan siya sa iba't ibang larangan at ang kita ay itatakda sa pinakamatatag at kapaki-pakinabang na paraan para kay Ajin. Nagtanong ang direktor kung ano ang relasyon ni Ajin kay Direktor Duhay dahil isa itong malalaking shareholder ng entertainment company. Siya ang nagtulak na mapirmahan ang kontrata ni Ajin at siya rin ang naglinis ng mga artikulong nagpaparatang sa kanya. Hindi talaga kilala ni Ajin si Duhay, ngunit hindi niya inakalang matagal na pala siyang pinagmamasdan nito. Pagkatapos ng pagtitipon, nilapitan ni Ajin si Do-hee habang nagbibigay ito ng talumpati. Habang nagsasalita ito sa harap ng marami, ang mga mata nito ay tila nakatuon lamang kay Ajin. Pagkatapos ng programa, nakipagkita si Ajin kay Do-hee ng pribado. Hindi nag-atubili si Do-hee at inamin niyang kilala niya si Ajin at matagal na siyang naghihintay dito. Nagpasalamat si Ajin dahil siya lamang ang nagtiwala sa kanya nang tinalikuran siya ng ibang kumpanya. Gusto rin niyang malaman kung bakit siya nito tinutulungan. Ipinaliwanag ni Do-hee na nagdodonate ang kanyang kumpanya ng 15% ng kinikita nito sa charity at nais niyang tulungan ang mga taong kaawa-awa tulad ni Ajin. Matagal na niyang sinusubaybayan ang buhay nito. Iniisip daw niya kung paano kaya kung lumaki si Ajin sa normal na pamilya sa isang tahanang may sapat na suporta ng magulang. Dahil dito, nais niyang maging tagapagtanggol ni Ajin. Alam ni Do-hee ang lahat tungkol kay Ajin at para sa kanya, ang pinakamaningning na sandali ni Ajin ay noong siya ay artista. Ayaw niyang matapos iyon kaya ibinibigay niya ang tulong na alam niyang kailangan nito. Nais malaman ni Ajin kung ano pa ang plano ni Do-hee para sa kanya, ngunit ayaw pa niyang ibunyag iyon. Para kay Duhay, mawawala ang kasiyahan kung sasabihin niya agad. Samantala, matapos ang kidney transplant, gumaling na si Junseo. Lalabas na siya ng ospital at bago umalis, dumaan muna siya upang kausapin ang kanyang ina. Sa panig na ito, ibinigay ng kalihim kay Do-hee ang file ng kaso ni Miss Miji na nakuha ng pulisya. Balak ng kalihim na burahin ang bahagi na may kaugnayan kay Ajin at ibigay iyon sa pulisya para maiwasan ang anumang problema, ngunit ang pinaka-iniisip ngayon ni Do-hee ay ang dalawang kaibigan ni Ajin. Wala pa siyang plano para kay Junseo, ngunit gusto niyang harapin si Jaeho agad, kaya inatasan niya ang kalihim na asikasuhin ito. Samantala, ang department head ay nagtungo sa kulungan para bisitahin si Miss Miji. Dahil may ebidensya na laban sa kanya, mahirap na siyang makakalusot.
Tiyak niyang ang taong nagmamanipula sa likod ng lahat ay si at wala ng iba. Agad niyang pinuntahan si Ajin para magmakaawa alang-alang sa kumpanya. Inihayag niya na labis na nagsisisi si Miss Miji sa ginawa nito kay Ajin. Kung tutulong si Ajin ngayon, kakalimutan na raw ng direktor ang lahat ng nangyari noon. Lumuhod pa ang department head upang magmakaawa, ngunit hindi niya alam na ang nasa likod ng sitwasyon ay hindi si Ajin. Kahit kaya ni Ajin umalis, sasabihin pa rin niyang hindi sa taong nanakit sa kanya. Nakatayo sa itaas, nasaksihan ni Do-hee ang lahat. Nais niyang hayaan si Ajin na magpasya kung ipagpapatuloy pa niya ang pagpapahirap kay Miss Miji o hindi. Tinanong niya si Ajin kung kontento na ba siya. Kung hindi pa, maaari raw siyang gumawa ng higit pa. Hindi maintindihan ni Ajin kung bakit ganoon kalaki ang ginagawa ni Do-hee para sa kanya, kaya tinanong niya kung gusto ba talaga siya nito. Natawa si Do-hee dahil bahagi iyon ng kanyang plano. Iginigit niya lagi na si Ajin ay isang kaawa-awang tao, at tulad ng sinabi niya, hindi niya kayang baliwalain ang mga taong kapuspalad. Kaya anuman ang gustuhin ni Ajin, gagawin niya ang lahat para matupad iyon. Malapit na niyang ibalangkas ang plano para mapasali si Ajin sa pelikula ng isang direktor. Gagamitin ang pelikulang iyon bilang hakbang para sumikat sa buong industriya, upang manalo ng Best Actress sa malalaking film festival. Ngunit para makamit iyon, kailangan munang maging asawa niya si Ajin. Nangako si Do-hee na buburahin niya ang lahat ng masakit na nakaraan ni Ajin, ang kailangan lamang ay magsimula silang muli magkasama. Naramdaman ni Ajin na si Do-hee ang matibay na pader na maaaring magprotekta sa kanya at siya rin ang susunod niyang makukuha. Kaya hindi siya nag-atubiling tumango bilang pagsang-ayon. Agad na inilabas ni Do-hee ang singsing at iniabot ito kay Ajin. Malinaw na ang dalawang taong ito ay may kanya-kanyang plano at layunin. Samantala, sa sarili niyang sitwasyon, ipinatawag ni Jae-ho si Jun-seo sa opisina dahil may mahalaga siyang sasabihin. Ikinuwento niya ang tungkol sa stalker ni Ajin ilang araw na ang nakalipas. Nang ihinto ni Jae-ho ang kotse, binugbog nila ang stalker at itinapon sa bukid. Siniyasat pa ni Jae-ho ang kotse ng lalaki at nakita niyang may plaka ito. Habang nasa loob sila, may naglock ng pinto mula sa labas, nagbuhos ng gasolina at gas sa kwarto, at pagkatapos ay sinindihan ang apoy para patayin si Jae-ho. Naamoy nila ni Jun-seo ang kakaibang amoy, kaya mabilis silang lumabas at nakitang puno ng usok ang paligid. Sinubukan ni Jae-ho buksan ang pinto ngunit napakainit na. Dahil hindi na sila makahinga, binasag ni Jae-ho ang bintana upang makatakas at tumalon silang dalawa palabas bago pa sumabog ang sasakyan. Pagkatapos, tinawagan nila si Ajin ngunit hindi ito makontak. Dahil nag-aalala, nais sana ni Jun-seo pumunta agad sa bahay nito para tingnan ang lagay niya. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Secretary Hong, nasa kritikal na kalagayan ang kanyang lolo. Bago umalis, hiniling niya kay Jae-ho na pumunta sa bahay ni Ajin para alamin ang sitwasyon. Agad isinugod sa ospital ang lolo ni Jun-seo, ngunit huli na pumanaw na ito. Kinabukasan, sa libing, dumalo ang ina ni Jun-seo matapos gumaling mula sa operasyon sa bato. Habang tahimik ang lahat bilang paggalang, umupo siya at masayang kumanta kahit kagagaling lang sa kamatayan ang kanyang biyenan. Nang malasing, tinanong niya si Secretary Hong tungkol sa haisyan ng ari-arian. Bilang nag-iisang manugang ng pamilya, nalaman niyang wala siyang nabanggit sa testamento. Karamihan ng yaman ng chairman ay napunta kay Jun-seo. Nagalit siya nang malaman na wala siyang makukuhang pera, kaya ginulo niya ang buong libing. Patuloy namang iniulit ni Secretary Hong na ang chairman at ang asawa nito ay mga hangal lamang. Dito niya rin inihayag na si Jun-seo ay hangal din, bakit daw siya ang magmamana. Nagulat si Jun-seo sa narinig. Doon niya nalaman na hindi siya kadugo ng kanyang lolo. Pagkatapos, sinabi ni ina ni Jun-seo na kaya niya ginawa iyon ay upang manahin niya ang lahat. Anak siya ng driver dahil hindi makaanak ang kanyang ama. Tinanong ni Jun-seo kung bakit siya niloko ng napakatagal. Inihayag ng ina na bata pa lamang si Ajin ay niloloko rin siya, hindi lang siya mismo. Noong 9 na taong gulang pa lamang si Jun-seo, alam na niya ang totoo at ginamit iyon upang takutin ang ina. Kaya raw siya kumilos laban kay Ajin noon. Nang maalala ito, mas matindi ang naramdaman na pagkakasala ni Jun-seo dahil lahat ng sakit ni Ajin ay nagmula sa kanya. Wala siyang nagawa kundi hayaang gapusin siya ng nakaraan. Tinawag siya ng ina niyang kaawa-awa at umalis. Samantala, hinarap ni Sung-hee si Ajin at tinanong kung bakit ginawa nito ang bagay na naging dahilan ng pag-drop out niya sa high school, pagkasira ng pamilya at pagbagsak ng kanyang buhay noon. Gusto ni Sung-hee na humingi ng tawad si Ajin sa lahat ng nagawa nito. Ngunit pinaninindigan ni Ajin na wala siyang ginawang mali. Sinisi niya si Sung-hee sa pagiging sakim, sa paghahangad na talunin siya, at sa pagiging hangal na hindi alam ang sariling kakayahan. Nasaktan si Sung-hee nang marinig ang mga salitang iyon, ngunit kinimkim niya ang galit dahil wala siyang magawa. Ilang araw nang tinatawagan ni Jun-seo si Ajin ngunit hindi siya sumasagot. Nang pumunta siya sa bahay nito, nadatnan niya si Ajin na may bitbit na maleta, paalis kung saan. Tinanong ni Jun-seo kung bakit siya niloko nito. Alam naman pala ni Ajin na anak siya ng ibang lalaki, pero bakit hindi man lang niya sinabi. Iniisip ni Ajin na hindi siya niloloko ni Jun-seo, hindi lang nito sinasabi ang katotohanan. Kung sinabi ko ang totoo, tutulungan ka pa ba ng lolo mo? Makakatira ka pa ba sa magandang bahay at makapagsusulat ng malaya hanggang ngayon? Kung sinabi ko sa iyo ang totoo, ano kaya ang mangyayari sa buhay mo? Paulit-ulit niyang iniisip ang mga binitawang salita ni Jun-seo na malamang ay tatakas lang siya at yayakapin ang sakit tulad ng isang hangal. Para kay Jun-seo, lahat ng ginawa niya ay para kay Ajin.
Nanginginig siyang naniwala sa mga salitang iyon, at sinabi niyang kung nagsinabi si Junseo ng mas maaga, o kung sinabi nitong tiniis niya ang lahat para sa kanya, kaya rin niyang tiisin ang lahat para dito. Pagkatapos nito, umalis siyang umiiyak. Kinabukasan, umangat si Ajin sa panibagong antas ng buhay ng maging asawa ni Do-hae. Pumasok siya sa napakalaking bahay na parang palasyo, kung saan nakapila ang mga katulong upang salubungin ang bagong ginang. Malapit na ang kanilang kasal, at ang mga TV station ay nag-ulat tungkol dito, isang kaganapang tinawag nilang Wedding of the Century. Sa kabilang panig, nag-appointment si Riona kay Junseo dahil malapit na siyang umalis at baka hindi na siya makabalik sa lugar na yon. Bago siya umalis, sinabi niyang alisin na si Ajin mula sa buhay niya at gusto rin ni Riona magkaroon ng sarili niyang buhay. Ipinahayag naman ni Junseo na iiwan niya si Ajin at pati ang pagsusulat, kailangan niya ring bigyan ng oras ang sarili. Sa isip ni Ajin, ang pagsisilbihan hanggang sa huli ay maaaring ang pinakahuling hakbang na matagal na niyang pinapangarap. Habang naninirahan sa mansyon, napansin ni Ajin na may isang silid na laging nakakandado, isang lugar na tanging si Do-hee lamang ang may karapatang pumasok. Lalo siyang kinain ng kuryosidad. Tinanong niya si Do-hee kung maaari niyang gamitin ang nakakandadong silid-aklatan. Ipinaliwanag niya na nagsasanay siya ng script, ngunit hirap mag-focus kaya kailangan niya ng tahimik na lugar na walang kasambahay. Tumanggi si Do-hee at gumawa ng dahilan, at sinabi pang kung hindi siya makapag-focus, siya mismo ang magsasanay kay Ajin. Sa pelikulang ginagawa nila, gagampanan ni Ajin ang babaeng naghihiganti sa pumatay sa kanyang pamilya. Tanong niya kay Do-hae, kalahating biro at kalahating seryoso, kung naisip na ba nitong nakapatay na siya o may pinagnanais patayin. Natawa si Do-hee at ikinuwento kung bakit siya nagdiborsyo sa dating asawa, lagi raw siyang nakikita nitong parang mamamatay tao. Dahil doon, kapag may pagkakamali siya o nasasaktan, hindi niya raw matiis at sinisisi siya sa lahat. Sa huli, nabaliw ang dating asawa at ngayon ay nasa mental hospital. Pagkarinig nito, naisip ni Ajin kung magiging ganoon din ba siya pagdating ng araw. Isang araw, dumating si Ajin sa bahay ngunit walang napkin. Pagkaligo niya, nakita niyang nakapatong na ito sa mesa. Nagtaka siya kung sino ang nagdala. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Nakita rin niya ang sirang orasan, at mas lalo siyang kinilabutan dahil nasira ito sa eksaktong oras na kinitil niya ang buhay ng kanyang ama noon. Sa kanyang mga panaginip, madalas siyang multuhin ng eksena ng pagbugbog sa kanya at nanginginig siya sa takot tuwing naalala ang pangyayari. Samantala, masama rin ang pakiramdam ni Junseo kaya inimbitahan niya si Jae-ho na uminom. Matagal nang may gusto siyang itanong pero hindi niya masabi. Gusto niyang malaman kung bakit pinabayaan ni Jae-ho ang sariling buhay at isinataya ang lahat sa ibang tao. Sabi ni Jae-ho, matagal nang walang direksyon ang buhay niya, wala siyang pamilyang sumasalubong, at hindi niya alam kung para saan pa siya nabubuhay. Kaya kahit tumaya siya para sa iba, walang sinumang makapagsasabi ng anumang bagay laban doon. Pinayuhan siya ni Junseo na bumitaw na at mamuhay para sa sarili upang hindi siya mawala tulad niya. Tumawa si Jae-ho at sinabing ayusin muna niya ang sarili niya, kaya na raw niyang alagaan ang buhay niya. Dahil alam niyang hindi maganda ang lagay ni Junseo, inanyayahan niya ito sa bar para makalanghap naman ng ibang hangin. Matapos ang tagumpay ng blockbuster movie ni Park, masumikat si Ajin. Dumagsa ang mga reporter upang makakuha ng kahit isang linya mula sa kanya. Nandoon din si Jae-ho, tahimik na minamasdan siya. Bago umalis, pinatawag siya ni Ajin dahil kailangan nito ng tulong. Nakita ni Jae-ho ang pagod na mukha ni Ajin at nagtanong, inamin nitong nagkakaroon siya ng bangungot nitong mga araw. Hiniling ni Ajin kay Jae-ho na imbestigahan ang lahat tungkol kay Do-hae, lalo na ang dating asawa nitong nasa mental hospital. Lahat ng pinag-usapan nila ay nahuli ni Do-hee sa tainga. Mas matalino pala siya kaysa inaakala ni Ajin. Pagbalik sa bahay, nagdala ang kasambahay ng tsaa kay Ajin. Ayaw niya sanang tanggapin pero pinilit siya ng kasambahay at sinabing iniutos ng direktor na alagaan siya ng mabuti. Kapag tumanggi siya, ang kasambahay ang mapapagalitan. Pagkaalis nito, ibinuhos ni Ajin ang tsaa. Naging mas maingat siya dahil hindi niya alam kung ano ang binabalak ni Do-hae. Noong araw na yon, humingi si Sung-hee ng trabaho bilang katulong sa mansyon. Nang wala ang ibang tao, tahimik siyang pumasok sa silid ni Ajin. Nakita niyang nakahiga si Ajin sa sikat ng araw sa labas, kaya dahan-dahan siyang lumapit. Inilabas niya ang kutsilyong inihanda niya. Aatake na sana siya, ngunit agad itong napansin ni Ajin. Nagharap silang dalawa. Hawak ni Sung-hee ang kutsilyo at sinabing ang kasal ni Ajin ay isang kapahamakan. May gusto pa sana siyang ibunyag tungkol sa tunay na pagkatao ni Do-hae, ngunit hindi niya nagawa dahil nakuha ni Ajin ang kutsilyo at nasaktan si Sung-hee. Habang natatakot si Sung-hee dahil sa malalim na sugat sa kanyang mukha, nakatawa si Ajin na parang baliw. Malapit lang doon, nakamasid si Do-hee sa buong pangyayari, walang reaksyon, walang emosyon. Ang pag-atake ni Sung-hee kay Ajin ay agad na naibalita sa TV, bagay na ikinagalit ni Jae-ho. Ayon sa mga otoridad, ang umatake ay may sakit sa pag-isip. Dinala si Sung-hee sa mental hospital, at dahil doon ay wala nang gumagambala kay Ajin. Sa kakatwang pagkakataon, ang dating asawa ni Do-hee ay minsang naging pasyente rin ng parehong ospital. Tinanong ni Jae-ho ang nakatatanda kung maaari siyang bumisita sa nasabing dating asawa, ngunit nalaman niyang walang nakakita sa babae sa loob ng isang taon, parang naglaho ito ng walang bakas. Nagpatuloy ang investigasyon ni Jae-ho. Napag-alaman pa ni Jae-ho na binili pala ni Do-hee ang mental hospital na yon. Sa mga kuha mula sa security camera ng ospital, nadiskubre ni Jae-ho na madalas bumisita si Do-hee doon.
Samantala, lumipat na si Junseo upang tumira kasama ang kanyang ina at hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin matapos magpahinga sa pagsusulat. Isang araw, pumunta si Junseo at ang kanyang ina sa mall. Habang nag-ikot, may isang lalaking nakakilala sa kanya, isang film producer na minsang nakipag-ugnayan sa kanya noon. Gusto nito siyang makausap ng sandali. Nabasa ng producer ang libro ni Junseo na Accomplice 1 at labis siyang humanga. Nang mabasa niya ito, naalala rin niya ang mga chismis tungkol kay Ajin. Sinabi niya kay Junseo na minsan ay inatake si Ajin ng kaklase nito noong high school. Nagulat si Junseo sa balitang iyon. Tinanong pa ng producer kung batay sa totoong kwento ang isinulat ni Junseo, ngunit agad niya itong itinanggi. Pagkatapos nila mag-usap, lumabas si Junseo at agad na tumawag kay Jaeho upang kumpirmahin ang tungkol sa pag-atake kay Ajin. Inamin ni Jaeho na totoo ito at pinayuhan siya na pumunta roon kung talagang nag-aalala siya. Sa mga oras ding iyon, tinitingnan ni Ajin ang mga chismis sa dyaryo, mga ulat tungkol sa isang alis na artista na umano'y may antisocial tendencies mula pagkabata at gumagamit ng mga tao sa paligid para makuha ang nais nito. Hindi man binanggit ang pangalan, alam ni Ajin na siya ang tinutukoy. Nagdulot iyon ng matinding sakit ng ulo kay Ajin at nagsimula siyang makakita ng guni-guni. Inisip niyang nagsasalita ng masama ang mga katulong. Mas malala pa, nakita niya ang imahe ng isang taong may hawak na kutsilyo na tila atake sa kanya, dahilan para mabigla siya. Hindi niya sinabi ang anumang ito sa butler. Ininom lamang niya ang tsaa na dinala nito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, napansin niyang hawak na niya ang isang baso ng alak. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari iyon dahil kanina lamang ay tsaa ang iniinom niya para bang may bahagi ng kanyang alaala ang nalusaw. Pagpasok niya sa kusina, nadatnan niya ang malaking kalat sa buong bahay habang nakatitig sa kanya ang mga kasambahay. Napansin din niyang bukas ang silid sa ikatlong palapag na dapat ay nakakandado. Dahan-dahan siyang umakyat at nakita niya ang kandadong nakahulog sa sahig. Nandoon ang isa sa mga kasambahay, kaya tinanong ni Ajin kung bakit pati ang silid na iyon ay magulo. Nagulat ang kasambahay na hindi niya ito maalala. Inamin ng kasambahay na si Ajin mismo ang may kagagawan ng lahat. Ikinuwento nito ang buong pangyayari, hinagis ni Ajin ang tasa ng tsaa sa mukha ng mga tauhan, nagkalat sa kusina dahil sa galit at pagkatapos ay sinira ang pinto sa ikatlong palapag. Nang marating ang ipinagbabawal na silid na hindi dapat pasukin ayon kay Duhi, sinira pa niya ang kandado. Iyon pala ang silid ng mga alaala ng dating asawa ni Duhi. Nang makita niya ito, bigla siyang tumawa ng parang isang baliw. Tinanong ng kasambahay kung kailangan ba niyang magpatingin sa mental hospital. Naiinis si Ajin sa tanong na iyon. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya may sakit sa pag-isip, lasing lang siya. Iginiit niya na hindi siya magiging katulad ng dating asawa ni Duhi, kaya huwag na huwag babanggitin ang ospital sa harap niya. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumala ang kalagayan ni Ajin. Halos buong araw siyang lasing at madalas niyang makalimutan ang mga bagay na kababanggit pa lamang. Isang araw, personal siyang binisita ni Jaeho. Malinaw na nakausap na niya ito dati sa telepono, ngunit ngayon ay hindi na niya ito maalala. Sa naturang tawag, nababalisa si Ajin at sinabing kakaiba ang lahat at kailangan niya ng tulong ni Jaeho. May hinala rin siyang may ginagawang masama si Duhi sa kanya. Ngayon, iginiit niyang hindi niya naalala ang anumang nabanggit niya noon habang kumbinsido si Jaeho na may kinalaman si Duhi dito. Mas lalo pang lumalim ang investigasyon ni Jaeho. Napag-alaman niyang matapos ikasal ang dating asawa ni Duhi, unti-unti itong nawalan ng katinuan. Pagkatapos ng diborsyo, agad itong dinala sa mental hospital at ngayon ay hindi na malaman kung nasaan. Sinuri rin ni Jaeho si Sung-hee. Ilang araw bago salakayin si Ajin, biglang nagkaroon ng malaking halaga ng pera si Sung-hee at nakipagkita pa kay Duhi. Ngayon ay nasa mental hospital na rin siya, isang institusyong pag-aari ni Duhi. Hindi talaga makapaniwala si Jaeho na nagkataon lamang ang lahat ng ito. Kahit totoo ang sinabi ni Jaeho, ayaw pa ring makipaghiwalay ni Ajin kay Duhi. Pinaghirapan niya ang posisyong kinaroroonan niya ngayon at ayaw niyang mawala ng lahat dahil lamang sa diborsyo. Dahil hindi maaaring magdiborsyo si Ajin, naisip ni Jaeho ang planong itali sa kadena ang leg ni Duhi upang hindi na nito muling saktan si Ajin. Nang gabing iyon, muling nakaranas si Ajin ng mga guni-guni. Sumigaw siya na parang walang kawala, sinira ang lahat sa paligid at bigla siyang nawalan ng malay. Sa mga sandaling iyon, naroon din si Duhi at kapansin-pansing napakakalmado niya. Maya-maya, nagkamalay si Ajin habang napapaligiran siya ng kaguluhan. Dahil sa gulong ginawa niya, labis siyang nag-alala na baka nakita na ni Duhi ang lahat. Pagkatapos nito, inasikaso ni Duhi ang mga sugat ni Ajin at tinanong siya kung bakit nangyari iyon. Nagtanong siya kung may hindi ba gusto si Ajin o hindi ba ito masaya sa kanilang pagsasama. Lagi niyang sinasabi na mahal niya si Ajin at umaasa siyang walang kinalaman ang pagwawala nito sa kanilang kasal. Nauunawaan ni Ajin ang pagkatao ni Duhi, gusto nitong gawing hangal at mahina siya para umasa lamang sa kanya dahil kung wala si Duhi, para bang wala siyang magagawa. Samantala, sinabi ni Jaeho kay Junseo na nanganganib si Ajin. Ipinaliwanag niyang baliw ang asawa ni Ajin at maraming kahina-hinalang bagay tungkol dito. Nabanggit din niyang nakatagpo si Ajin ng maling tao at madalas na itong makalimot kamakailan. Ngunit dahil wala pang matibay na ebidensya si Jaeho laban kay Duhi, ayaw makialam ni Junseo sa buhay ni Ajin. Hindi rin niya alam kung minamanipula lamang ni Ajin si Jaeho at posible ring hindi totoo ang mga sinabi nito. Labis na nagalit si Jaeho nang marinig ang pag-aalinlangan ni Junseo. Hindi niya kailangan ng tulong ni Junseo, ngunit gusto niya itong makasama sa pagliligtas kay Ajin. Sa kabila nito, siya pa rin ang gumagalaw para lutasin ang lahat.
Sa set, bigla namang nagsimulang mag-hallucinate si Ajin. Nakita niya ang co-star bilang kanyang ama at lumitaw sa harapan niya ang mga nakakasindak na alaala mula sa kanyang nakaraan. Dahil sa matinding takot at pagkalito, inatake niya ang co-star. Kahit paulit-ulit na sinasabi ng direktor na tumigil siya, hindi siya nakinig. Pinahirapan niya ang lalaki hanggang mawalan ito ng malay at saka lamang nagtakbuhan ang mga tao para pigilan siya. Sa malapit, nakatayo si Do-hee na masayang pumapalakpak para bang hinihikayat pa ang pagwawala ni Ajin. Naglabas ng balita ang media, inatake ni Ajin ang kanyang co-star at naospital ito. Lumabas na naman ang mga artikulo sa pahayagan, may nagsasabing masyado raw siyang seryoso sa pag-arte, ngunit mayroon ding nagsabing baliw na siya. Idinagdag pa ng direktor na ang eksenang iyon ay hindi kasama sa script, iniutos lamang iyon ng investor mula sa kumpanya ng asawa ni Ajin. Dahil dito, agad na hinanap ni Ajin si Do-hee upang tanungin kung bakit pinasok ang eksenang iyon at kung bakit siya ang nagpalabas ng artikulo. Hindi nag-atubili si Do-hee na umamin. Gusto niyang angkinin si Ajin ng lubusan at pilitin siyang sumunod sa lahat ng kanyang nais. Ginamit pa niya ang dating asawa bilang halimbawa, sinasabing kung lalaban si Ajin, magiging pareho sila ng sinapit nito. Ganoon na ang plano niya. Alam ni Do-hee ang lahat tungkol sa nakaraan ni Ajin mula sa pagmamakaawa ng kanyang ina para sa tulong na hindi niya pinagbigyan hanggang sa ginawa niya laban sa kanyang ama. Ipinakita ni Do-hee na marami siyang paraan para kontrolin si Ajin. Tinatanong pa niya kung ano ang mangyayari kapag nailantad ang buong nakaraan nito at kung mahulog siya sa bangin, tiyak na magiging masakit. Kaya niyang wasakin ang lahat ng nakamit ni Ajin at kung ayaw itong mangyari, kailangan lamang niyang sumunod. Pagkatapos noon, itinulak ni Do-hee si Ajin sa pool. Sa ilalim ng tubig, bumalik ang madidilim na alaala ni Ajin. Patuloy na sumulpot ang imahe ng larawan sa pagitan niya at ng ina ni Junseo. Habang bumibigat ang kanyang paghinga, umalis si Do-hee na parang walang nangyari. Pag-alis niya, tumawag siya kay Junseo. Sinabi niyang hindi maganda ang kalagayan ni Ajin at kailangan nitong alagaan siya. Agad na hinanap ni Junseo si Ajin na hindi pa rin nakakabawi mula sa mga nangyari. Sa kabila ng lahat, hindi sumusuko si Ajin. Gusto pa rin niyang labanan si Do-hee hanggang sa huli. Pinaplano niyang alisin at palitan ito at nagtataka kung bakit kaya siyang kontrolin ni Do-hee ngunit hindi niya magawang kontrolin ang taong iyon. Laging nagpapaalala si Junseo na itigil ang balak dahil napakadelikado ni Do-hee at ayaw niyang sundin ni Ajin ang landas ng dating asawa nito. Ngunit iginiit pa rin ni Ajin na kaya niya ito. Kailangan niyang alisin si Do-hee para mabuhay. Bumalik si Ajin sa bahay at ginamit ang lihim na teleponong ibinigay ni Jae-ho upang tawagan siya. Sinabi niyang hindi na niya kayang tiisin pa ang lahat. Nauunawaan ni Jae-ho ang sitwasyon at mayroon na siyang nakahandang plano. Nagtaka si Ajin kung bakit laging handang tumulong si Jae-ho nang walang hinihinging kapalit. Sinabi ni Jae-ho na gusto lang niyang makasama si Ajin. Para sa kanya, si Ajin ang buhay niya at ang lahat. Kapag napapagaan niya ang buhay ni Ajin, pakiramdam niya ay may silbi siya. Kaya't hinihikayat niyang gamitin lang siya ni Ajin dahil iyon ang gusto niya. Napaluha si Ajin matapos marinig ang mga salitang iyon. Pagbalik niya sa normal na buhay, nagpatuloy siyang umiti at kumilos ng parang walang nangyari sa harap ni Do-hee na tila nakalimutan ang lahat sa pool. Ngunit sa likod nito, may lihim na plano na sila ni Jae-ho. Sa panig na ito, nakatayo si Jae-ho sa harap ng kotse ng kalihim ni Do-hee. Ginawa niya ito upang pukawin ang kanilang pansin. Ipinahayag ni Jae-ho na alam na niya kung sino ang nasa likod ng panununog at mahigpit niyang binalaan ang mga ito na hahabulin niya sila hanggang kamatayan. Agad namang tinawagan ng kalihim si Do-hee at ikinuwento ang lahat ng sinabi ni Jae-ho. Pinayagan siya ni Do-hee na gawin ang anumang nais niya basta't hindi na muling mababanggit ang pangalan ni Jae-ho. Nang gabing iyon, inilagay ng nakababatang kapatid ni Jae-ho ang kamera sa lugar na kailangan niya. Samantala, dumating naman ang mga tauhan ni Do-hee sa opisina ni Jae-ho. Nakita ito ni Jae-ho kaya mabilis siyang sumakay sa motorsiklo at tumakas. Sinundan pa rin siya ng grupo. Ang layunin ni Jae-ho ay akitin sila papunta sa lugar kung saan niya itinago ang kamera. Pagdating doon, lumaban si Jae-ho kahit na mas marami silang kalaban. Pinilit niyang pigilan ang mga ito ngunit nagapi siya sa dami nila. Nang bumagsak siya sa lupa, sinubukan niyang gumapang papunta sa kamera na magsisilbing ebidensya laban kay Do-hee. Para hilahin si Do-hee, sinadya ni Jae-ho na pukawin ang mga tauhan nito at sa ginawa niyang iyon ay malinaw na nais niyang tukuyin na walang kaya sa kanila na patayin siya nang walang direktang utos mula kay Do-hee. Tumugon ang leader ng grupo sa pamamagitan ng pahayag na nagpasya na ang direktor at mayong gabi, wala nang ibang daan para kay Jae-ho kundi ang mamatay. Sa huling sandali ni Jae-ho, sumagi sa isip niya ang mga alaala ni Ajin. Handa siyang isakripisyo ang lahat, maging ang sariling buhay, para sa kanya. Alam niyang ginagamit lang siya ni Ajin, ngunit buong-buo niya itong tinanggap. Para kay Jae-ho, si Ajin ang nagligtas sa kanyang buhay. Samantala, nakatanggap si Junseo ng mensahe mula kay Jae-ho, isang video ng pag-atake sa kanya ng mga tauhan ni Do-hee na otomatikong ipinadala ng API. Tinawagan ni Junseo ang numero ni Jae-ho habang sinusubukan pa ring patayin ng grupo si Jae-ho. Nang makita nila ang cellphone ni Jae-ho, sinubukan ng sekretaryo na kunin ito. Kasabay nito, kararating lang ni Ajin mula sa paggawa ng pelikula. Nakatanggap din siya ng video na may kinalaman kay Jae-ho. Agad niyang tinawagan si Jae-ho ngunit hindi na ito makontak. Naunawaan ni Ajin na nasa panganib na si Jae-ho. Napaluha siya, hindi makapaniwalang gagawin ni Jae-ho ang lahat ng iyon para sa kanya. Pagkatapos nito, nakulong si Ajin sa banyo dahil hindi niya kinaya ang bigat ng nangyari.
Nagmadali si Junseo papunta sa opisina upang hanapin si Jaeho, ngunit ang nakababatang kapatid lang ni Jaeho ang naroon. Hindi rin ito inasahan na hahantong ang lahat sa ganitong trahedya. Naniniwala siyang kung nalaman lang niya ng mas maaga, mapipigilan sana niya ang lahat. Pagbalik ng kapatid ni Jaeho mula sa pinangyarihan, ibinigay niya kay Junseo ang orihinal na memory card ng kamera at ang pangalawang telepono dahil yon ang hiling ni Jaeho bago pa man ipatupad ang kanyang plano. Kinabukasan, nagising si Ajin sa mga bisig ni Duhi. Agad siyang tumayo at kinausap ang lalaki. Ipinaalala niya na mula sa araw na yon, ayaw na niyang hinahawakan o niyayakap siya ni Duhi mula sa likuran dahil mayroon na siyang paraan upang pilitin itong sundin siya. Ipinalabas ni Ajin ang video ni Jaeho kay Duhi, tiwalang makakatulong ito upang makontrol niya ang lalaki. Bilang tugon, tinanong ni Duhi kung ano ang mangyayari kung malalaman ng lahat ang tungkol dito, at kung paanong inuubos ni Ajin ang lakas niya hanggang kamatayan. Ngunit giit ni Ajin, hindi ito pananamantala, voluntaryo siyang nagpapagamit. Hinalikan ni Ajin ang pisngi ni Duhi na may mapangakit na ekspresyon. Doon lamang napagtanto ni Duhi na hindi kasing simple si Ajin gaya ng inaakala niya. Tinawagan naman ni Junseo si Ajin upang ipahayag ang tungkol sa pagkamatay ni Jaeho. Sinabi niya na hindi kasalanan ni Jaeho ang nangyari, ngunit idinadamay pa rin siya ni Ajin. Paulit-ulit niyang pinayuhan si Ajin na tumigil na, ngunit tumanggi ang babae. Para kay Ajin, hindi niya kasalanan ang lahat ng ito. Palagi niyang iniisip na si Junseo rin ang dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Mahirap ang pinagdaanan niya upang marating ang posisyon niya ngayon, kaya't hindi niya iniisip ang paghinto. Pinatunayan pa niya na kung nasa kalagayan niya si Junseo, gagawin din nito ang parehong bagay. Wala nang nagawa si Junseo sa katigasan ng loob ni Ajin, kaya tinawagan niya ang documentary producer na nakilala niya upang pag-usapan ang paggawa ng pelikula tungkol sa buhay ni Ajin. Personal din niyang hinarap si Duhi upang balaan itong kapag may masama itong ginawa kay Ajin, ilalabas niya ang video sa media. Hindi naman nagpakita ng pagkabahala si Duhi. Kumpiyansa siya na kaya niyang baligtarin ang anumang sitwasyon. Pinayuhan naman ni Junseo si Duhi na layuan si Ajin, umatras na lamang, at siya na lang ang bahala sa kanya. Sa mga sumunod na araw, patuloy na tumatawag si Junseo kay Ajin ngunit hindi ito sinasagot. Nag-iwan si Ajin ng mensahe na nagsasabing kung gusto niyang tumulong, makipag-ugnayan siya, kung hindi naman, huwag na siyang mangabala. Samantala, dumalo si Ajin sa 46th Blue Dragon Awards. Naglakad siya sa red carpet at hindi maalis ng mga kamera ang tingin sa kanya. Sa gabing iyon, inaasahan na babanggitin ang pangalan niya sa seremonya para sa pinakamahusay na aktres. Habang nangyayari ito, nakikipagkita naman si Junseo sa documentary producer na may planong ilabas ang pelikula tungkol kay Ajin kapag nanalo siya ng award na magiging pinakamagandang sandali at huling alaala ng publiko tungkol sa kanya. Nang tuluyang tanggapin ni Ajin ang parangal at magsalita sa harap ng mga manonood, sabay ding inilabas ang dokumentaryong pinamagatang Madilim na Puso. Inilantad nito si Ajin bilang isang psychopath noong kabataan pa, isang taong kontra sa lipunan, may dalawang mukha, isang perpektong panlabas na anyo na hinahangaan at minamahal ng lahat. Ngunit kabaligtaran ang katotohanan para sa mga taong tunay na nakakakilala sa kanya. Tinawag nila si Ajin na isang demonyong nakabalakayo bilang tao. Para sa kanila, ang emosyon ni Ajin ay laging tila pinaghandaan ng maaga, at kaya niyang magsuot ng iba't ibang maskara depende sa pangangailangan. Wala raw siyang pakialam sa ibang tao at minamanipula lamang ang mga kapaki-pakinabang sa kanya upang makamit ang sariling layunin. Bukod dito, marami rin silang tanong tungkol sa mga pagkamatay na naganap sa paligid niya, mula sa kanyang ama, sa kanyang kasintahang si Inkang, at pati na rin sa kanyang lola. Sa harap ng lahat, si Junseo mismo ang tumayo upang ibunyag ang katotohanan. Inamin niyang ang kaso tungkol sa ama ni Ajin ay binalak na mula pa sa simula. Siya mismo ang nag-aklas sa may-ari ng restaurant upang gamitin ito bilang kapalit. Sinabi niyang napakadali para kay Ajin ang pag-agaw ng puso ng iba at ang pagbitag sa kanila. Ngunit ang tunay na pumatay sa ama ni Ajin ay si Ajin mismo, hindi ang may-ari ng restaurant. Ikinuwento ni Junseo na nang dumating siya noon sa pinangyarihan ng krimen, nadatnan niya si Ajin na nakaupo sa isang sulok, may hawak na baseball bat, at paulit-ulit na binibigkas na tapos na ang lahat. Ngunit alam niyang hindi iyon ang katapusan, ang ganitong pangyayari ay patuloy na bumabalik at nangyayari kay Ajin hanggang sa kasalukuyan. Nagpanik si Ajin nang marinig ang lahat ng ipinagtapat ni Junseo. Ibinalibag niya ang tropeo at nagmamadaling umalis sa seremonya. Habang naglalakad palabas, ramdam niya ang mapanghusgang tingin ng lahat, at tila buong lungsod ang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Paglabas niya, hindi rin siya nakataka sa mga kamera ng mga taong nasa kalye. Si Junseo ay naroon din. Agad niyang isinakay si Ajin sa kotse at tinanong kung saan niya gustong pumunta. Ang tanging nais lamang ni Ajin ay makarating sa lugar na walang tao. Matagal nang hinihintay ni Junseo ang sandaling magbabago si Ajin pero napagtanto niyang imposible yon. Si Ajin naman, na matagal na ring naniniwala na wala nang nagbubuklod sa kanya, ay biglang napagtanto na ang natitirang taong kumakapit sa kanya ay si Junseo. Wala nang mapuntahan si Ajin, kaya tinanong ni Junseo kung ano ang tingin niya sa pagpunta sa impyerno. Nangako siyang mananatili sa tabi ni Ajin hanggang sa huli, kaya handa siyang sumama sa impyerno kasama nito. Tila tinanggap na ni Ajin ang sariling kapalaran sa mismong sandaling iyon. Nakita iyon ni Junseo sa mga mata niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Ajin, at sabay silang tumalon sa bangin, ang tanging paraang nakita ni Junseo upang mapigilan ang pagkatao ni Ajin. Hindi nagtagal, agad na nakialam ang mga otoridad upang imbestigahan ang nangyari.
Napag-alaman nilang sinipsip ni Junseo ang lason sa pinangyarihan, habang si Ajin ay nawawala at kasalukuyang hinahanap. Si Junseo ay naghanda na noon pa para sa ganitong posibilidad. Nagsulat siya ng liham para sa kanyang ina, kung saan sinabi niyang ang presensya nito ay parang punyal sa kanyang puso. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi niya ito mapatawad, kaya't nais niyang tumakas at makita ito sa susunod na buhay ng mas maayos. Wala siyang magawa kundi pa ulit-ulit na tawagin ang pangalan ni Junseo, kahit alam niyang wala na itong maririnig. Para sa kanya, marahil ang pagkamatay ni Junseo ang kabayaran niya. Sa sementeryo ni Ajin, may isang babaeng naglagay ng isang tangkay ng bulaklak. Siya mismo ito, si Ajin. Ang malagim na aksidenteng naganap ay hindi sapat para kunin ang kanyang buhay. Nang magkamalay siya, agad niyang sinubukang makatakas mula sa sasakyan. Noon ay hindi pa nakasipsip ng lason si Junseo, kaya't mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Ajin upang pigilan siya. Ngunit muli ring inalis ni Ajin ang kamay niya upang makatakas. Tila mas desperado si Junseo kaysa dati. Nakarating na sila sa puntong iyon, ngunit kahit anong gawin niya, hindi pa rin niya mapigilan si Ajin. Lumayo si Ajin, iniwan si Junseo na may isang tingin at ngiting kasing hilab ng isang baliw. Habang naglalakad siya papalayo, parang unti-unti niyang hinuhubad ang huling tanikala na pumipigil sa kanya, sapagkat nananatili siyang isang immortal na psychopath na walang sinuman ang kayang pahintuin. At dito nagtatapos ang ating seryeng Dear Ex. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.